Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5536-5555. Kabanata 5536. Ngayon, ang pag-aalala lamang ni James ay ang mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ay hindi lalabas. Sa halip, ang tatlong sinaunang karera at primitive na karera ng madilim na mundo ay darating sa gitnang eroplano. Dahil ang isang powerhouse ng lahi ng Yeftero sa ranggo ng Quasi-Bliss ay nakulong dito, tiyak na darating ang lahi ng Yeftero at iligtas siya. Gayunpaman, posible na ang lahi ng Yeftero ay hindi darating at iligtas siya ng personal. Maghintay at tingnan, mahinang sabi ni James. Walang paraan na makakabalik siya ngayon. Kasabay nito, nakipag-ugnay siya sa Kiana ng Supremacy-M. Diretso, inutusan ni James, maaari tayong gumawa ng aksyon laban sa ilang mga puwersa sa gitnang eroplano. Tingnan natin kung paano magiging reaksyon ang lahi ng Tenebrae. Oo naman, sagot ni Kiana. Pagkatapos, siya at ang mga powerhouse ng Supremacy-M ay inihanda para sa labanan. Ang unang istasyon ay walang kamatayang bundok. Pinagkakatiwalaan ni James si Kiana. Sa kanyang kakayahan, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagharap sa mga puwersang ito ng gitnang eroplano. Nang kumilos si Kiana, ang selyo sa katawan ni Trevelyan ay nagsimulang lumuwag. Kahit na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan, maaari niyang gamitin ang inscription ng telepathic. Kaagad, nakipag-ugnay siya sa lahi ng Yeftero. Ang nakatatandang responsable sa pagtanggap ng mga mensahe sa lahi ng Yeftero ay nakatanggap ng balita mula sa Trevelyan. Matapos malaman ang tungkol sa balita, nagpanik ang nakatatanda. Nagmadali siya sa pangunahing bulwagan ng lahi ng Yeftero. Sir Hakathra, may nangyari. Ang nakatatanda ay pumapasok sa pangunahing bulwagan. Maraming mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ang natipon sa pangunahing bulwagan. Galit, Hakathra, nakaupo sa pangunahing upuan, ay nagsabi, bakit ka nang mabilis na kumikilos? Nasaan ang iyong kaugalian? Nakatanggap ako ng balita mula kay Trevelyan. Inatake siya sa Elysium Hall ng gitnang eroplano. Nakulong siya ngayon. Ang nakatatanda ay nalubog sa pawis. Alam niya kung gaano kalakas si Trevelyan. Si Trevelyan ay isang prodigy sa mga unang taon ng lahi ng Yeftero. Mula nang pumasok siya sa ranggo ng Quasi-Bliss, nagmumuni-muni siya sa pag-iisa. Hindi siya naglakbay sa labas ng mundo. Ano? Nang marinig iyon, tumayo si Hakathra at sumigaw. Nasaan ang rune? Ibigay mo sa akin. Gusto kong tanungin ng personal si Sir Trevelyan. Inunat ni Hakathra ang kanyang kamay. Kinuha ng nakatatanda ang inscription ng telepathic. Sinubukan ni Hakathra na makipag-usap kay Trevelyan, ngunit ang rune ay hindi gumanti. Hindi niya maiwasang sumimangot. Umupo siya pabalik. Sa pamamagitan ng isang mabigat na ekspresyon, sinabi niya, sabihin mo sa akin ang lahat ng sinabi ni Sir Trevelyan. Panipi. Oo. Ang nakatatanda ay hindi nag-aaksaya anumang oras. Nakilala ko ang mga taong pumatay sa St. Louis sa Elysium Hall ng gitnang eroplano. Ang isa ay isang baboy. Ang kanyang paglilinang ay nasa paunang yugto ng banal na ranggo ng langit. Ang isa ay si James. Ang kanyang paglilinang ay nasa pagkonsumo ng mahusay na ranggo ng langit. Nang papatayin ko na ang baboy at ibalik si James sa lahi ng Yeftero, inatake ako. Nagdusa ako sa mga pinsala. Dahil sa aking kawalang ingat, ang aking paglilinang ay nasil. Panipi. Sinabi ng nakatatanda ang lahat ng sinabi sa kanya ni Trevelyan. Matapos marinig iyon, nahulog si Hakathra. Maraming mga matatanda ng lahi ng Yeftero ang natipon sa pangunahing bulwagan. Lahat sila ay hinalinhan na hindi sila pumunta sa gitnang eroplano. Kahit na si Trevelyan, isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss, ay nasugatan at nahuli. Kung pupunta sila sa Elysium Hall, mamamatay sila. Makipag-ugnay sa iba pang tatlong sinaunang karera.
Sabihin sa kanila na pumunta rito sa lalong madaling panahon, utos ni Hakathra. Oo, kaagad, isang alagad ang nagpunta upang makipag-ugnay sa iba pang tatlong sinaunang karera. Nang makipag-ugnay ang lahi ng Yeftero sa karera ng Suonteli, Zoltram, at Mevrai, ang balita ni Trevelyan ng lahi ng Yeftero na nakulong sa Elysium Hall na kumalat. Narinig mo ba? Si Trevelyan ng lahi ng Yeftero ay lumabas mula sa pag-iisa. Siya ba si Trevelyan, ang prodigy na ginamit upang sugpuin ang isang panahon? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5537. Tama iyon. Ito sa kanya. Narinig kong pumunta siya sa Elysium Hall ng Central Plain upang siyasatin ang pagkamatay ni Saint Yui. Pagkatapos, siya ay nakulong sa Elysium Hall. Talaga. Ang Elysium Hall ba ay nakakatakot? Ang mga alingaw-ngaw ay naipasok na ni Trevelyan ang ranggo ng Quasi-Bliss. Kahit na ang isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss ay natrap sa Elysium Hall. Ang Elysium Hall ay mas nakakatakot kaysa sa naisip ko. Sa ilalim ng kontrol ni James, ang balita ay kumalat sa buong Dark World. Di nagtagal, narinig ng mga Primevals ng madilim na mundo ang tungkol dito. Nalaman ng mga Primevals na ang isang powerhouse ng lahi ng Yeftero sa ranggo ng Quasi-Bliss, Trevelyan, ay natrap sa Elysium Hall. Tinanong ni James ang langit na lihim na pavilion na maikalat ang balita dahil nais niyang takutin ang mga Primeval. Ayaw niya silang sumali sa labanan. Di nagtagal, ang mga karera ng Suonteli, Zoltram, at Mevrai ay lumitaw sa lahi ng Yeftero. Dumating ang mga pinuno ng karera ng Suonteli at Zoltram. Tulad ng para sa lahi ng Mevrai, nagpunta si Yuvan bilang isang kinatawan. Nasaan ang pinuno ng lahi ng Mevrai? Bakit wala siya rito? Sa pangunahing bulwagan ng lahi ng Yeftero, tanong ni Hakathran. Nang harapin ang kanyang tanong, tumayo si Yuvan at sinabing, ang aking pinuno ay malubhang nasugatan dahil sa karamdaman sa karera. Kasalukuyan siyang nagmumuni-muni sa pag-iisa at hindi lumabas. Ngayon, ako ang namamahala sa paghawak sa mga gawain ng lahi ng Mevrai. Ganun ba? Isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa katawan ni Hakathra. Malakas na hinayla ng aura si Yuvan hanggang sa langit. Kahit na naabot na ni Yuvan ang banal na ranggo ng Celestial, wala siyang kapangyarihan laban kay Hakathra, ang pinuno ng lahi ng Yeftero. Alam ko ang tungkol sa relasyon ng iyong lahi kay James. Bibigyan kita ng pagkakataon na sabihin sa akin ang katotohanan. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Nang makita ang eksenang ito, ang mga pinuno ng karera ng Suonteli at Zoltram ay nanatiling tahimik. Ano? Anong relasyon ang ibinabahagi ng aking lahi kay James? Sa kahirapan, sinabi ni Yuvan, wala akong ideya kung ano ang iyong pinag-uusapan. Sa isang malamig na tinig, sinabi ni Hakathra, ang lahi ng Mevrai ay may isang prinsesa na nagngangalang Thea Mabins. Dati siyang dumaan sa pangalang Thea Callahan. Kasosyo niya si James. Nang maalis ang Thea dati, ikaw ang nag-uulat nito. Ang bagay na ito ay binalak ng lahi ng Mevrai at James upang patayin si Saint Yui. Panipi. Hindi alam ng isa hanggang isa kung ano ang sinasabi mo. Si Yuvan ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Bigla-bigla, sumigaw si Yuvan. Ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang katawan. Sinusubukan mo pa bang tanggihan ito? Malamig na sinabi ni Hakathra, alam ng aking lahi ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, papatayin mo ako. Patuloy itong itinanggi ni Yuvan. Malakas, ginamit ni Hakathra ang sining ng paghahanap ng kaluluwa kay Yuvan. Kapag ang isang malakas na Zen ay pumasok sa kaluluwa ni Yuvan, isang kakilakilabot na sakit ang nagmula sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang sining ng paghahanap ng kaluluwa kay Yuvan, natagpuan ni Hakathra na walang nauugnay kay James sa kaluluwa ni Yuvan. Sa totoo lang, habang papunta si Yuvan sa lahi ng Yeftero, alam na niya ang sitwasyon na haharapin ng lahi ng Mevrai. Bago dumating, kinuha niya ang bawat memorya na may kaugnayan kay James mula sa kanyang kaluluwa at tinatakan ang memorya sa santuaryo ng lahi ng Mevrai. Ngayon, kahit na hindi alam ni Yuvan ang tungkol sa lahat ng ito. Kaya, paano makakahanap si Hakathra ng anuman sa kanyang kaluluwa?
Tatandaan lamang ni Yuvan ang lahat ng ito nang bumalik siya sa lahi ng Mevrai at ibalik ang mga sigils ng kaluluwa na tinatakan niya sa kanyang kaluluwa. Inilagay ni Hakathra si Yuvan at sumimangot. Sinabi niya, ang lahi ba ng Mevrai ay hindi talaga lumahok sa bagay na ito. Si Yuvan ay nahulog sa lupa. Mahina, sinabi niya, ang aking lahi ay tunay na walang kinalaman dito. Ngayon, hinahanap ng aking lahi ang kinaroroonan ng aming prinsesa. Kung alam ng lahi ng Yeftero kung nasaan siya, mangyaring sabihin sa amin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5538. Hakathra ay ginamit ang sining ng paghahanap ng kaluluwa kay Yuvan ng malakas, ngunit wala siyang makitang anuman. Sa ngayon, naniniwala siya na ang lahi ng Mevrai ay hindi kasangkot sa bagay na ito. Kahit na ang lahi ng Mevrai ay kasangkot sa bagay na ito, si Yuvan ay hindi lumahok dito. Nakaupo sa pangunahing upuan, sinabi ni Hakathra, lahat kayo ay narinig tungkol sa kamakailang balita. Namatay si Saint Yui ng aking lahi sa Elysium Hall ng gitnang eroplano. Nagpadala ako ng isang nakatatanda sa Elysium Hall upang siyasatin ang bagay na ito. Gayunpaman, inatake siya. Ngayon, nakulong siya sa Elysium Hall. Tinawagan ko kayong lahat na magtipon dito dahil nais ko ang lahat ng tatlo sa iyong karera na mag-deploy ng mga powerhouse sa gitnang eroplano upang iligtas ang nakatatanda ng aking sekta. Panipi. Nang marinig ng mga pinuno ng mga karera ng Suonteli at Zoltram na, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Ang pinuno ng lahi ng Suonteli ay tumayo at sinabi, hindi ito paglalaro ng bata. Kailangan nating magplano para sa pangmatagalang. Bukod, ang aking lahi ay walang anumang mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss. Ang mga nabubuhay na nilalang na umaatake kay Trevelyan ay dapat na nasa ranggo ng Quasi-Bliss. Kung hindi tayo magpapadala ng mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss, hindi namin mailigtas si Trevelyan. Panipi. Sinabi din ng pinuno ng Zoltram, totoo iyon. Matapos ang nakaraang labanan, ang isang powerhouse ng Yeftero race ay naiwan. Sa palagay ko ay dapat ayusin ng powerhouse ang bagay na ito. Panipi. Ang karera ng Suonteli at Zoltram ay isang bahagi ng sinaunang apat. Bagaman hindi nila maihahambing sa lahi ng Yeftero, malakas sila. Lahat sila ay nabuhay ng mahabang buhay. Kaya, alam nila na ang Theognostos, na sumuporta kay James, ay nagtatarget sa lahi ng Yeftero. Hindi nila nais na makisali sa bagay na ito. Ito ay lamang na ang lahi ng Yeftero ay napakalakas. Sa makatuwid, kailangan nilang magpadala ng ilang mga powerhouse sa Elysium Hall ng gitnang eroplano. Mayroon akong mga pag-aayos. Hihilingin ko ang Grand Patriarch ng aking lahi na lumabas sa bundok. Maglalagay din kami ng isang hukbo upang patagin ang Elysium Hall. Snort ni Hakathra. Nais kong makita lamang kung ano ang mayroon ng Theognostos. Paano sila paulit-ulit na pinukaw ang aking lahi? Ikalat ang balita kaagad. Lahat ng iyong karera ay magpapadala ng powerhouse upang lumahok sa labanan kasama ang aking lahi. Ibabato namin ang gitnang eroplano at Elysium Hall, iniutos ni Hakathra. Ang lahi ng Yeftero ay hindi nagpukaw ng anumang mga problema sa madilim na mundo para sa isang habang. Sa makatuwid, ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo ay naniniwala na ang lahi ng Yeftero ay hamina. Nais ni Hakathra na malaman ng karera ng madilim na mundo na ang lahi ng Yeftero ay pa rin ang pinuno ng madilim na mundo. Walang maaaring hamanin ang autoridad ng lahi ng Yeftero. Nagpalabas ng order si Hakathra. Kinakailangan niya ang bawat pangunahin mula sa madilim na mundo upang magpadala ng isang powerhouse upang lumahok sa labanan. Ang isang order lamang ay kumakatawan sa autoridad ng lahi ng Yeftero at ang kasalukuyang katayuan ng lahi ng Yeftero sa madilim na mundo. Ang iba pang tatlong karera ay hindi maaaring tanggihan ang utos ni Hakathra. Umalis si Hakathra sa pangunahing bulwagan. Napakaraming mga bagay ang kasangkot sa bagay na ito. Hindi niya mailigtas lamang si Trevelyan. Alam niya ang mga nabubuhay na nilalang na maaaring makapinsala at tatatakan si Trevelyan ay nasa ranggo ng Quasi-Bliss. Kaya, kailangan niyang humingi ng tulong ng Grand Patriarch, na nanatili sa likuran ng lahi ng Yeftero. Sa panahon ng madilim na pag-aaway, ang Grand Patriarch ng Yeftero race ay nasa ranggo ng Quasi-Bliss. Para sa mga susunod na henerasyon ng lahi ng Yeftero,
hindi siya pumunta sa Halcyon Road. Sa halip, nanatili siya sa likuran ng lahi ng Yeftero at tinulungan ang lahi ng Yeftero na maging pinuno ng sinaunang apat. Tinulungan niya ang Yeftero race na namuno sa madilim na mundo. Hanggat siya ay buhay pa, ang karera ng madilim na mundo ay kailangang makinig sa lahi ng Yeftero. Ang pangalan ng powerhouse na ito ay si Naveen Yeftero. Si Naveen ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa santuaryo ng Yeftero race. Lumitaw si Hakathra sa labas ng santuaryo ng Yeftero race. Habang nakayuko, sinabi niya, TM ang kasalukuyang pinuno ng lahi ng Yeftero. Nais kong makita ka, Panipi. Tumunog ang boses niya sa buong lugar. Ang tuktok ng espiritual na bundok sa santuaryo ng Yeftero race ay malawak. Sa gitna, isang lalaki ang nakaupo na tumawid ang kanyang mga binti. Hindi lumipat ang lalaki, para bang siya ay isang estatwa. Kasunod ng tinig ni Hakathra, binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata. Ang alikabok sa kanyang katawan ay hinalag. Tumayo siya at hinunat ang kanyang likuran. Ang lalaki ay hindi mukhang matanda. Siya ay lumilitaw na nasa edad na 30. Nakasuot siya ng asol na balabal. Mukha siyang matikas. Halika. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5539. Sinabi niya, kasunod ng kanyang tinig, lumitaw si Hakathra. Magalang, binati ni Hakathra, pagbati, Sir Naveen. Manamham. Tumanggaw si Naveen. Sa pagtingin kay Hakathra, tinanong niya, may nangyari ba? Oo, Panipi. Sa pamamagitan ng isang mabibigat na ekspresyon, sinabi ni Hakathra kay Naveen ang lahat ng nangyari. Thiegnostos. Panipi. Nang marinig ang lahat ng iyon, sumimangot si Naveen. Yeah. Nagpadala ang Thiegnostos ng isang tao na nagngangalang James upang sumalungat sa aming lahi. Nahuli nila si Sir Trevelyan. Kaya, nagtipon ako ng lakas ng loob na hilingin sa iyo na lumabas ng bundok at pamunuan ang hukbo ng aming lahi sa Elysium Hall ng gitnang eroplano. Mangyaring talunin ang Elysium Hall at iligtas si Sir Trevelyan. Panipi. Sinabi ni Naveen, ang lahi ng Yeftero ay maraming mga kaaway noon. Nagtataka ako kung aling powerhouse ang nilikha ng Thiegnostos. Nais kong makita kung sino ang nagdudulot ng problema. Lumabas si Naveen sa bundok. Ang balita ay kumalat sa buong Dark World sa pinakamaikling oras na posible. Ang balita ay kumalat ng lahi ng Yeftero. Sa kasalukuyan, ang prestihiyo ng Yeftero race ay bumababa. Sa makatuwid, ang lahi ng Yeftero ay kumakalat ng balita upang ipaalam sa mga karera mula sa madilim na daigdig na ang isang powerhouse ay namamahala pa rin sa lahi ng Yeftero. Narinig ni James ang tungkol sa balita ng madilim na daigdig kaagad. Sa pangunahing bulwagan ng Elysium Hall, maraming nabubuhay na nilalang ang natipon. Sinabi ni James, ang Kiana at ang mga nabubuhay na nilalang ng Supremacium ay nagpahid ng maraming puwersa sa gitnang eroplano, ngunit ang lahi ng Tenebrae na sumusuporta sa mga puwersang ito ay hindi nagpakita. Ayon sa impormasyon na ibinigay ng langit na lihim na si Pavilion, isang Grand Patriarch ng Yeftero race ang lumabas sa bundok. Bukod, ang lahi ng Yeftero ay naglabas ng isang order, na humihiling sa lahat ng karera na magpadala ng isang powerhouse. Plano nilang ibagsak ang Elysium Hall. Panipi. Sa kabutihang palad, sinabi ni Quattro, magaling iyon. Pagdating nila, mawawala na tayo. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni Cairo, lahat ay pupunta ayon sa plano ni James. Kapag ang Grand Patriarch ng Yeftero race ay nagdadala ng mga powerhouse ng Yeftero race at iba pang karera sa labas ng Dark World, sisalaki namin ang punong tanggapan ng Yeftero race. Panipi. Si Jada, na nakatayo sa gilid, ay tumindi rin. Mula pa nang ang kanyang kapatid na babae ay inalis ng lahi ng Yeftero, lagi niyang nais na iligtas siya. Gayunpaman, siya ay masyadong mahina. Hindi siya maaaring sumalungat sa lahi ng Yeftero. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na iligtas ang kanyang kapatid. Tinanong ni Quattro, paano natin haharapin si Trevelyan sa bilangguan? Dolly, sinabi ni James, hindi natin siya papatayin ngayon. Dalhin natin siya. Kapag tumungo tayo sa mundo ng Yeftero at labanan ang lahi ng Yeftero, papatayin natin siya. Pagkatapos, si James at ang iba pa ay nag-iwan ng Elysium Hall ng tahimik. Sumugod sila sa mundo ng Yeftero sa madilim na mundo. Ngayon,
Naghihintay sila na lumitaw ang lahi ng Yeftero sa gitnang eroplano. Nang makarating ang hukbo ng Yeftero sa gitnang eroplano, sisalakay ni James ang punong tanggapan ng Yeftero race at paksain sila. Pagkatapos, ang madilim na mundo ay itatapon sa kaguluhan. Ang istruktura ng madilim na mundo ay magbabago din. Pagkatapos nito, itatuwid ni James at pagsamahin ang mga eroplano. Tulad ng para sa madilim na mundo, kung ang lahi ng Yeftero ay napatay, ang iba pang karera ay hindi makakasali sa mga gawain sa gitnang eroplano. Si James, kasama ang Cairo, Quattro, Jada, at Kiana, ay nagmamadali sa madilim na mundo at ginamit ang rune ng Boundary Breaker. Sinubukan nilang maabot ang mundo ng Yeftero sa pinakamaikling oras na posible. Di nagtagal, lumitaw si James sa mundo ng Yeftero. Nang makarating siya sa mundo ng Yeftero, ang hukbo ng Yeftero ay hindi nagtapos. Ang mga powerhouse ng karera ay lumilitaw pa rin at nagtitipon sa mundo ng Yeftero, na nagpaplano na ibagsak ang Elysium Hall ng gitnang eroplano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5540. Sa mundo ng Yeftero ay isang porma sayon sa paligid ng isang espiritual na bundok. Kahit na ang isang zen ng powerhouse ay hindi maaaring tumagos dito. Bago pumasok sa mundo ng Yeftero, binago ni James at iba pa ang kanilang mga ores at pagpapakita. Naghanap sila ng isang espiritual na bundok na manatiling pansamantalang. Pagdating sa espiritual na bundok na ito, nagbago sila pabalik sa kanilang mga orihinal na pagpapakita. Nasaan ang iyong mga katulong? Sinulyapan ni Quattro si James. Alam niya na natagpuan ni James ang mga katulong, ngunit hindi niya alam kung sino sila. Pinagsama nila ang mundo ng Yeftero. Matapos sabihin iyon, nakipag-ugnay si James sa mga powerhouse na nagpasok ng lahi ng Yeftero. Di nagtagal, isang tao ang lumitaw sa labas ng espiritual na bundok. Siya ay Yered. Binuksan ni James ang porma sayon at hayaang pumasok si Yered sa espiritual na bundok. Bago lumapit si Yered kay James at sa iba pa, sinabi niya, "James, naghintay ako sa iyo ng mahabang panahon." Umupo. Tumingin si James kay Yered, na naglalakad. Inikat niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang upuan. Umupo si Yered. Pagkatapos, nagpakita si Lemuel. Matapos lumitaw si Lemuel, lumitaw din ang pinuno ng lahi ng Mevrai. Di nagtagal, si Jurit Hebril, Seela Hebril, at 5 powerhouse sa rurok ng banal na ranggo ng Celestial ay dumating. Narito ang lahat. Inscan ni James ang mga tao na naruroon at itinuro, "Naghahanda na ako para sa operasyon na ito sa loob ng mahabang panahon. Ito ay kailangang magtagumpay. Hindi ito mabibigo. Inaasahan kong lahat kayo ay gagamitin ang lahat ng iyong lakas upang labanan." Tumingin si Yered sa mga powerhouse na naruroon at binigyan si James ng isang hinlalaki. Pinuri niya, "Kamangha-mangha ka. Paano mo nakita ang maraming mga powerhouse na makakatulong sa iyo? Hindi mo ba ipakikilala ang mga ito?" "Panipi," tumango si James. Itinuro sa Cairo, sinabi niya, "Ito ang Cairo." Nasa ranggo siya ng ranggo ng Quasi-Bliss. Ito si Lemuel. Nasa gitnang yugto siya ng banal na ranggo ng langit, ngunit malakas siya. Siya ay naaayon sa isang powerhouse sa katumbas na Holy Celestial Rango. Ito ay Quattro. Nasa paunang yugto siya ng banal na ranggo ng Celestial, ngunit maaari niyang patayin si Saint Yui ng Yeftero race sa isang instant. Ito si Talvalay, ang pinuno ng lahi ng Mevrai. Siya ay nasa pagitan ng ranggo ng Quasi-Bliss at ang Transcendental Bliss Rango. Ito ay isang mahiwaga at espesyal na ranggo. Ito ang pinuno ng Shadowers. Lahat sila ay mga powerhouse ng Shadowers. Ito ay Yered. Nasa ranggo siya ng Quasi-Bliss. Panipi. Ipinakilala sila ni James ng paisa-isa. Sa pag-aaral tungkol sa lakas ng mga powerhouse na ito, ang mga powerhouse na naruroon ay natigilan. Wala sa kanila ang inaasahan na makahanap si James ng maraming katulong. Sa napakaraming mga powerhouse na natipon dito, ang lahi ng Yeftero ay mapapahamak sa oras na ito. Tumingin si James kay Talvalay at tinanong, "Kumusta ka kamakailan?" Alam ni Talvalay kung ano ang hinihiling ni James. Sumagot siya, "Pinagkadalubhasaan ko ang ilan sa mga algorithm. Hindi dapat magkaroon ng problema sa oras na ito." Nang marinig iyon, hindi nagtanong si James ng karagdagang mga katanungan.
Dahil maraming mga powerhouse ang natipon sa isang lugar, ang mga talakayan ay, syempre, isasagawa. Tinalakay nila ang mga landas habang naobserbahan ni James ang sitwasyon ng Yeftero race. Kasunod ng pagkakasunod-sunod ng lahi ng Yeftero, maraming karera ang nagpadala ng mga powerhouse sa mundo ng Yeftero. Sa pangunahing bulwagan ng lahi ng Yeftero, si Naveen, ang Grand Patriarch ng Yeftero race, ay nakaupo sa pangunahing upuan kasama si Hakathres sa tabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5541. Naveen tumayo at tiningnan ang mga powerhouse. Sinabi niya, dahil halos lahat ay narito, itakda. Ang isang lumilipad na pakikipaglaban ay lumitaw sa labas ng pangunahing bulwagan ng Yeftero race habang ang kanyang tinig ay sumigaw. Nag-flash siya at lumitaw sa pakikipaglaban, sinundan ni Hakathra. Maraming mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ang sumakay sa pakikipaglaban, at ang mga powerhouse mula sa iba pang karera ay sumunod sa kanila. Ang lumilipad na pakikipaglaban ay tila isang malaking tanawin dahil napuno ito ng mga powerhouse. Mabilis itong umalis, iniwan ang mundo ng Yeftero at pumapasok sa malawak na madilim na mundo patungo sa gitnang eroplano. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagbukas sa ilalim ng maingat na titig ni James. Nang umalis ang hukbo ng Yeftero, mabilis na hinanap ni James ang maraming mga powerhouse na nalubog sa mga talakayan at pagpapalitan ng mga ideya. Pagdating, narinig niya ang pinuno ng lahi ng Mevrai na nagpapaliwanag sa ranggo ng ritual. Ang iba pang mga powerhouse ay nakakagulat na pagdinig tungkol sa ranggo ng ritual. Nagtataka sila kung umiiral ang ranggo na ito. Ang hukbo ng Yeftero ay umalis, ipinahayag ni James matapos ibunyag ang kanyang sarili. Maghanda tayo. Una, sakupin ang pagkakataon upang masecure ang mundo ng Yeftero at maiwasan ang pagtagas ng mga Zens. Kailangan nating antalahin ang kanilang pagbabalik. Ang Grand Patriarch at pinuno ng Yefteres ay nagtungo na sa gitnang eroplano. Gayunpaman, ang aktwal na bilang ng mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ay nanatiling hindi kilala. Ang labanan na ito ay maaaring maging madali o mahirap, at maaaring mangailangan ito ng isang makabuluhang oras. Hindi mapanganib ni James ang Grand Patriarch ng Yefteres na tumatanggap ng anumang mga mensahe, dahil ang huli ay makakabalik ng mabilis, isinasaalang-alang ang kanyang lakas bilang isang powerhouse ng quasi-bliss rango. Pupunta ako, sabi ng mahusay na commander ng Shadow Wars na si Jurit Hebril. Kapag malayo na sila, ilalagay ko ang pagbuo sa paligid ng mundo ng Yeftero. Bagaman hindi nito maiiwasan ang mga nabubuhay na nilalang sa loob mula sa pag-alis, pipigilan nito ang mga Zens, sa gayon ay pinuputol ang anumang komunikasyon sa Grand Patriarch ng Yefteres sa pamamagitan ng mga Rons. Panipi. MHM. Tumango si James. Tiwala siya sa intervention ng mahusay na commander ng Shadow Wars. Maging ang Sayla mula sa Shadow Wars ay nahawakan ang isang pahiwatig ng mga patakaran ng langit at lupa ng madilim na mundo. Kaya, ang lakas ng dakilang komandante ay natural na lumampas sa Sayla. Mga powerhouse sa loob ng lahi ng Yeftero. Ito ay magiging isang mapaghamong labanan, utos ni James. Okay. Ang mga powerhouse ay nagpakita ng lahat ng tumango. Iniwan ni James ang lugar at lumipat sa likuran ng espiritual na bundok, kung saan nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus sa isang bato. Nagsimula siyang gumamit ng mga inskripsyon upang makipag-ugnay kay Shoro mula sa langit na lihim na pavilion. Shoro, maaari bang kumpirmahin ng iyong makalangit na lihim kung mayroon pa bang quasi-bliss rango ng mga powerhouse sa lahi ng Yeftero? Tanong ni James. Tiyak, maraming taon na ang lumipas mula noong huling kaguluhan hanggang ngayon. Kinokontrol ng lahi ng Yeftero ang karamihan sa mga mapagkukunan ng paglilinang sa madilim na mundo. Maraming mga henyo ang lumitaw sa loob ng karera sa panahong ito. Nawala sila matapos maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang. Sa palagay ko ay malamang na nagmumuni-muni sila sa pag-iisa sa loob ng lahi ng Yeftero, ang tinig ni Shoro ay nasa isip ni James. Oo, patuloy ni Shoro, sinuri ko ang impormasyon ng lahi ng Yeftero na natipon ng pavilion ng makalangit na pavilion at natagpuan na mula noong huling kaguluhan. Ang lahi ng Yeftero ay may birth ng hindi bababa sa 10 pagkumpleto ng banal na mga powerhouse ng ranggo ng Celestial, kasama na si Trevelyan Yeftero. Gayunpaman,
mayroong isang individual na nagkakahalaga ng pansin, at iyon ang Xavier Yeftero. Panipi. Xavier Yeftero. Ano ang espesyal sa kanya? Nagtanong si James. Siya ang bunsong anak ni Hakathra. Ayon sa mga talaan sa pavilion, ang kanyang talento ay lumampas sa kahit na si Yui, at nagtataglay siya ng isang bihirang konstitusyon na tinatawag na Obsidian Body, sabi ni Shoro. Sa aming mga tala, bihira siyang lumitaw sa madilim na mundo. Kahit na ginawa niya, hindi siya nagpapakita ng anumang nakakatakot na lakas. Gayunpaman, kinikilala siya bilang isang henyo sa loob ng lahi ng Yeftero. Sa kasalukuyan, ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Ipinapakita ng impormasyon na nawala siya pagkatapos maabot ang pagkonsumo ng banal na ranggo ng langit, at ang hula ko ay nasa pag-iisa siya sa loob ng Holy Land ng Yeftero. Naniniwala ako na umabot siya ng hindi bababa sa ranggo ng Quasi-Bliss ngayon. Panipi. Nagbigay si Shoro ng isang detalyadong paliwanag sa kasalukuyang sitwasyon sa loob ng lahi ng Yeftero. Kaya, kahit na si Navin, ang Grand Patriarch ng Yefteres, at Hakathra, pinuno ng lipi ng Yefteres, pumunta sa gitnang eroplano, mayroon pa ring hindi bababa sa 3 Quasi-Bliss ranggo na mga powerhouse na natitira sa loob ng karera. Kailangan mong maging maingat, babala ni Shoro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5542. Walang anuman kung gaano karaming mga powerhouse ang nanatili sa loob ng lahi ng Yeftero, tinukoy ni James na paksane sila dahil matagal na siyang naghanda. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggal ng lahi ng Yeftero maaari siyang magpatuloy upang ayusin ang gitnang eroplano at ang hindi mabilang na mga eroplano. Matapos ang isang pag-uusap sa Pavilion Master ng makalangit na lihim na pavilion, bumalik si James sa pangunahing bulwagan sa espiritual na bundok upang makipag-ugnay sa mga powerhouse. Nagpunta na si Jurit upang may set-up ang pagbuo. Ang pag-set-up ng isang pormasayon upang maiwasan ang pagpapakalat ng mga Zen sa lupain kung saan naninirahan si Jurit ay isang simpleng gawain. Di nagtagal, bumalik siya. Tumingin sa kanya si James at tinanong, paano ito napunta? Sumagot si Jurit, well, ang pagbuo ay na-set up. Hindi pa ito na isa-aktibo. Aaktibo namin ito kapag tama ang oras. Panipi, si Quattro ay walang tiyaga. Tinanong niya, maraming mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ang naiwan. Kailan tayo gagawa ng aksyon? Sinabi ni James, huwag magmadali. Sasaktan tayo kapag malayo ang Yeftero army sa kanilang mundo. Mayroon akong mga makalangit na lihim na pagsubaybay sa pavilion na pagsubaybay sa kanilang mga paggalaw. Kapag wala na sila sa rehiyon na ito, oras na natin upang kumilos. Panipi. Pagkatapos, matiyagang naghintay si James, habang ang iba pang mga powerhouse ay nakatuon sa pag-aayos ng kanilang mga estado. Lumipad ang araw, at sa lalong madaling panahon, nakatanggap si James ng mensahe mula sa Shoro ng langit na lihim na pavilion. Ang Yeftero army ay papalapit sa gitnang eroplano. Halos oras na upang kumilos. Mabilis silang babalik sa sandaling maabot nila ang Elysium Hall at nahanap itong walang laman. Ngayon ang perpektong pagkakataon. Panipi. Tumayo si James matapos matanggap ang mensahe mula sa langit na lihim na pavilion. Panahon na upang kumilos, ang kanyang tinig ay sumigaw. Ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay tumayo ng sabay-sabay sa kanyang anunsyo. Dumiretso ba tayo sa base camp ng Yeftero race? Tanong ni Yared. Oo. Tumango si James. Pagkatapos, umalis siya at lumipad sa espiritual na bundok kung saan naninirahan ang lahi ng Yeftero, kasama ang iba pang mga powerhouse na sumusunod sa likuran niya. Ang lahi ng Yeftero ay naging pinuno ng 4 na sinaunang karera at ang overlord ng madilim na daigdig sa hindi mabilang na edad. Ang kanilang lupain ng mga espiritual na bundok ay malawak. Si James ay lumitaw sa labas ng espiritual na bundok ng Yeftero race. Tumayo siya sa mid-air, tinatanaw ang mga bundok at lumapag sa unahan. Hayaan mo akong manguna, nagsalita muna si Quattro. Kailangan kong i-save ang kapatid ni Jada. Hindi naisip ni James kung sino ang nagsagawa ng inisyatibo. Sumabog si Quattro sa isang malakas na aura bago makapagsalita si James. Habang itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang kakilakilabot na puwersa ang nagpakita at sinalakay ang pagbuo ng bundok sa paligid ng lahi ng Yeftero na espiritual na bundok. Boom! Nanginginig ang mundo. Sa pag-atake,
Ang pagbuo ng bundok ng espiritual na bundok ay ipinahayag. Maraming mga inskripsyon na sumasakop sa buong bundok. Isang malakas na puwersa ang lumusot, na nagiging sanhi ng pag-urong ng bahagya si Quattro. Ano ang isang malakas na porma sayon? Nabigla si Quattro. Pagkatapos, isang alarma ang sumakay sa loob ng lahi ng Yeftero. May umaatake sa pagbuo ng bundok. Mabilis na magtipon. Hindi mabilang na mga alagad at matatanda na nagbabantay sa lahi ng Yeftero. Sa rurok ng Yeftero Race Spiritual Mountain, ang ilang mga powerhouse ay tumaas sa hangin, na nakatayo sa walang bisa. Ito ang lahi ng Yeftero. Paano maglakas loob ang isang tao na kumilos dito? Kunin mo sila, malamig na sinabi ng isang nakatatanda. Maingay siya. Ang ekspresyon ni Quattro ay naging mabagsik. Ang balahibo sa kanyang katawan ay nagbago sa isang hindi nakikita na puwersa, na nagko-convert sa isang talam na naglalakad sa walang bisa, na diretsyo na patungo sa nakatatandang nagsalita. Bagaman ang nakatatandang ito ay nagtataglay ng isang malakas na base ng paglilinang na umabot sa gitnang yugto ng banal na ranggo ng langit, wala siyang pagkakataon na gumanti laban sa pag-atake ni Quattro. Nawala siya, at ang kanyang kaluluwa ay nagkalat matapos na masaktan ng talam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5543. Ang eksenang ito ay iniwan ang iba pang mga matatanda. Ay set up ang pagbuo. Sa sandaling iyon, maraming mga matatanda ang nagtipon at nabuo ng isang malakas na porma sayon. Inisyo agad ni James ang utos, pag-atake. Break sa pamamagitan ng pagbuo na ito. Sa oras na ito, lumipat si Cairo. Sa isang solong hakbang, lumitaw siya sa harap ni James. Napangiti siya ng mahina habang tinitingnan niya ang porma sayon na nabuo ng mga matatanda ng Yefteres. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at isang makapangyarihang palm sigil na materialized at bumaba. Boom! Agad na sumabog ang walang bisa. Ang porma sayon na itinakda ng mga matatanda ng Yefteres ay napatay sa isang instant, at nagkalat ang kanilang mga kaluluwa. Ito ang takot ng isang powerhouse sa rurok ng ranggo ng Quasi-Blaze, na may kakayahang walang kahirap-hirap na pagpatay sa maraming mga matatanda ng Yefteres. Ang kaguluhan sa loob ng lahi ng Yeftero ay nakakuha ng pansin ng maraming mga powerhouse sa mundo ng Yeftero. Ano ang nangyayari? Bakit mayroong isang kakilakilabot na pagbabago-bago ng labanan mula sa Yeftero Race Spiritual Mountain? Sino ang sapat na matapang upang kumilos doon? Maraming mga powerhouse sa lugar na ito ang nakakagulat. Agad nilang pinakawalan ang kanilang mga Zens upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa espiritual na bundok. Nababaluktot sila sa pagdama ng maraming nabubuhay na nilalang sa labas ng espiritual na bundok. Boom! Sa instant na iyon, isang malakas na puwersa ang sumabog. Ang pagbuo ng bundok ng lahi ng Yeftero ay nabasag kaagad. Ang natitirang mga shockwaves ay lumusot tulad ng mga ripples sa tubig at tinakpan ang buong mundo. Ang mga nabubuhay na nilalang sa mundo ay naiwan. Sa sandaling ito, ang panic set in. Ang mundo ay malapit ng magbago. Panipi, ang isang tao ay umaatake sa lahi ng Yeftero. Hindi, ito ang unang pagkakataon sa hindi mabilang na edad. Retreat, ang mundo ng Yeftero ay tiyak na masisira. Maraming mga powerhouse ang nagpanik at tumakas. Si James at ang iba ay hindi binibigyang pansin ang mga tumatakas na buhay na nilalang. Ang kanilang target ay lamang ang lahi ng Yeftero, hindi ang mga inosente. Maraming mga alagad ng lahi ng Yeftero ay nasa gulat habang ang pagbuo ng bundok ng lahi ng Yeftero na espiritual na bundok ay nasira. Ang ilang mga mas mahina na alagad ay nagpapasaya sa lupa, natatakot na lumipat. Ang audacity, sino lamang ang may pananagutan para dito? Panipi. Isang sigaw ang sumigaw mula sa malalim sa loob ng lahi ng Yeftero na espiritual na bundok. Isang marahas na puwersa ang lumusot sa pagsunod sa sigaw. Pagkatapos, isang gintong ilaw ang bumaril sa kalangitan. Ang ilaw ay nagko-convert upang makabuo ng isang may edad na tao sa isang gintong balabal. Ang lalaki ay tumayo sa walang bisa, ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Ang aming pagbuo ng bundok ay kumalas. Ang mga nasa pag-iisa, lumabas kaagad. Inanyayahan niya ang isang mahiwagang tunog na alon mula sa kanyang bibig, at ang tunog na ito ay lumusot sa buong Yeftero Race Spiritual Mountain. Habang sumigaw ang tunog, unti-unting lumitaw ang mga makapangyarihang puwersa mula sa ilang mga lugar sa loob ng bundok.
1, 2, sa isang maikling sandali, 12 ng mga makapangyarihang Ores ang lumitaw. Lahat sila ay mga powerhouse ng lahi ng Yeftero. Nasa pag-iisa sila at isinara ang kanilang 6 na pandama. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi nila maramdaman ang mga panlabas na kaganapan maliban kung pilitin na gisingin ng isang powerhouse. Sa sandaling ito, isang Yeftero race powerhouse ang lumabas mula sa pag-iisa at pilit na ginaisang ang iba. 12 ng mga makapangyarihang Ores ang lumitaw sa isang instant kasama ang mga powerhouse. Lahat sila ay nakarating sa pagkumpleto ng banal na ranggo ng Celestial. Nakakakita ng eksenang ito, na natiling hindi maapektuhan si James at mahinahon na sinabi, ito ba ang lahat ng mga powerhouse na mayroon ang lahi ng Yeftero? Isa lamang sa ranggo ng Quasi-Bliss. Mukhang medyo mahina sila. Panipi. Ang boses ni James ay sumigaw. Hindi ito ay tumingin siya sa lahi ng Yeftero, ngunit ang ipinakita na lakas ng karera sa sandaling ito ay hindi kahanga-hanga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5544. Tulad ng pagbagsak ng bundok ng lahi ng Yeftero, nagising ito ng isang Quasi-Bliss ranggo ng ranggo. Gumamit siya ng isang malakas na alon ng tunog upang malakas na gisingin ang maraming mga powerhouse na nasa pag-iisa sa loob ng lahi ng Yeftero na espiritual na bundok. Maraming mga powerhouse ang nagising. Sa paghuhusga mula sa kanilang mga Ores, lahat ng mga ito ay nakarating sa pagkumpleto ng banal na ranggo ng langit, subalit wala pa ring lumakad sa ranggo ng Quasi-Bliss. Mayroon lamang isang Quasi-Bliss ranggo ng ranggo. Sila ay lumitaw ng sabay-sabay sa kalangitan ng lahi ng Yeftero at tumayo bago ang nagising na powerhouse. Tumingin sila kay James at ang iba pa sa malayo at pinukpok ang kanilang mga browser matapos na madama ang malakas na aura na nagmula sa kanila. Ano ang nangyayari, Grand Sect Elder? Bakit may pag-atake sa ating lahi? Panipi. Ang mga kamakailan lamang na nagising na mga powerhouse ay lahat ay nakasimangot habang tinitingnan nila ang powerhouse sa unahan, na isang matandang lalaki na nakadrop sa isang kulay abo na balabal. Nagpakita siya ng mga matatanda, at ang kanyang mukha ay nagdala ng isang katapatan at kawalang interes. Sumulyap kay James at sa iba pa, tinanong niya ng malamig, sino ka? Bakit mo kami inaatake? Si James ay nanatiling binubuo habang siya ay nagsalita ng mahinahon, aling powerhouse ng Yeftero race ka ba? Sabihin ang iyong pangalan. Ayon sa impormasyong ibinigay ng langit na lihim na pavilion, maaaring mayroong higit sa 3 Quasi-Bliss ranggo na mga powerhouse sa loob ng Yeftero race. Gayunpaman, isa lamang ang lumitaw sa ngayon. Inisip ni James na maaaring magkaroon ng mga nakatagong mga powerhouse sa loob ng lahi ng Yeftero na hindi pa ibubunyag ang kanilang sarili, kasama na ang prinsipe ng Yefteris na may katawan ng obsidian. Ang una na naalarma ay ang Grand Sect ng Yefteris, na dating kilala bilang mahusay na elder ng Yefteris. Siya ay isang powerhouse na umiiral mula pa noong unang panahon. Nasa loob na siya ng Holy Celestial Rango sa nakaraang kaguluhan sa madilim na mundo. Pagkatapos, nawala siya mula sa publiko matapos ang lahi ng Yeftero ay naging overlord ng madilim na mundo. Ang kanyang pangalan ay Corrado Yeftero. Ang kanyang lakas ay kakilakilabot. Sa nakaraang kaguluhan sa mundo, kahit na ang Quasi-Bliss Rango ng mga powerhouse ay hindi naglakas loob na harapin siya ng direkta, kahit na hindi niya naabot ang ranggo na iyon. Ako si Corrado Yeftero mula sa lahi ng Yeftero, malamig na sagot ni Corrado. Ang bagay ngayon ay isa sa alang-alang na husay. Iwanan agad ang aming lahi, o kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang kabuluhan. Nararamdaman niya ang nakasisindak na lakas ng papalapit na mga powerhouse. Kahit na ang lahi ng Yeftero ay nanalo sa labanan, ang mga pagkalugi ay magiging staggering. Mas mahusay na maiwasan ang isang away kung maaari. Tumingin si James sa paligid, at ang kanyang zen ay nakapaloob sa Yeftero Race Spiritual Mountain. Pinahiran niya ang kanyang mga browser dahil hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng anumang iba pang mga powerhouse. Ang Yeftero Race powerhouse na naruroon ay naiiba sa impormasyong natanggap niya. Gayunpaman, hindi siya masyadong mag-alala sa ngayon. Tiningnan niya si Cairo at pagkatapos ay sa Jurit, na nagsasabing, ang dalawa sa iyo ay nakitungo kay Corrado Yeftero. Siguraduhin na papatayin mo siya sa pinakamaikling oras na posible. Naunawaan. Tumanggo si Cairo. Hindi na kailangang sumali sa mga puwersa.
Nagsalita si Jurit, maaari ko siyang hawakan ng mag-isa. Dapat mong mabilis na talunin ang iba pang mga powerhouse upang maiwasan ang karagdagang problema. Si Jurit ay tiwala sa kanyang sariling lakas. Ang Grand Sect ng Yefteris ay hindi nagkakahalaga ng anuman sa kanyang mga mata. Si James at ang iba pang mga powerhouse ay tahimik na tinalakay kung sino ang makikipag-usap sa kanino. Ang eksenang ito ay iniwan ang mga powerhouse ng lahi ng Yeftero na may mga nakamamanghang mukha. Mapahamak ito. Malakas na sinumpa ni Corrado, walang umaalis ngayon. Pag-atake. Pag-iwas sa mga intruder na ito. Ang mga powerhouse Ores ay agad na nag-skyrock sa ilalim ng utos ni Corrado. Ang napakalawak na aura na kanilang naapektuhan ay nakakaapekto sa buong lugar, kahit na nakakagambala sa puwang mismo. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo ng Yeftero ay naiwan at natigilan habang ang mga makapangyarihang Ores na ito ay lumusot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5545. Nakakatakot ang Ores. Panipi. Ito ba ang mga powerhouse ng lahi ng Yeftero? Sino ang maaaring maging masigasig upang salakayin ang lahi ng Yeftero? Ganap na nila ang mga nakatagong powerhouse ng lahi. Ang mundo ng Yeftero ay siguradong masira. Mabilis na umatras. Panipi. Ang mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito ay lahat ay natigilan sa kakilakilabot na mga Ores. Mabilis silang umalis at tumungo sa labas ng madilim na mundo, kung saan napansin nila ang labanan sa labas ng lahi ng Yeftero. Sa lahi ng Yeftero na espiritual na bundok, ang mga Ores ng mga powerhouse ay nagliliwanag. Tumayo sila sa isang linya, kasama si Corrado na nakatayo sa unahan. Ang ekspresyon ni Corrado ay madilim at kakilakilabot habang ang isang malakas na aura ay umakyat sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pag-iisip, ang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw sa paligid niya. Ang mga inskripsyon na ito ay masalimuot at hindi mahuhulaan. Agad na hinawakan ni James ang sitwasyon at binalaan, mag-ingat. Ginamit niya ang mga primitive na inskripsyon ng hindi bababa sa 5 primevals. Pumunta sa impyerno. Naabot ng aura ni Corrado ang rurok nito. Itinaas niya ang kanyang kamay, at maraming mga inskripsyon sa paligid ng kanyang katawan na nagko-convert upang makabuo ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay nagbago sa isang nakasisilaw na longsword. Inilabas niya ang isang walang talo na aura habang hinahawakan niya ang taybak. Sa pamamagitan ng isang swing, isang malaking pagsabog ng enerhiya ng taybak ay sumabog. Ang lakas ng enerhiya ng taybak na ito ay labis na nakakatakot, hanggang sa kung saan kahit na ang mga nasa ranggo ng Quasi-Bliss ay mag-atubiling harapin ito. Gayunpaman, pagkatapos, mabilis na lumitaw si Jurit sa larangan ng digmaan. Sinabi niya sa isang malamig na tono, "Matandang tao, ako ang iyong kalaban." Ginamit niya ang Grand Supernatural, malakas na kinuha ang nakakatakot na taybak na ito at gumagabay kay Corrado upang makisali sa labanan sa ibang lugar. Pinangunahan si Corrado. Ipinakita ni Jurit ang mabisang lakas habang gumawa siya ng isang paglipat. Si Corrado ay hindi naglakas loob na maging walang ingat at nakipaglaban sa buong lakas. Ang isang labanan ay sumabog sa isang instant kasama ang dalawang superpowerhouse na nakikipaglaban. Ang iba pang mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ay sumali sa fray. Sa panig ni James, sina Talvolay, Yered, Lemuel, at Quattro ay lumipat din kaagad, na kinakaharap ang mga powerhouse ng Yeftero race sa rurok ng Holy Celestial Rank. Si Cairo ay malapit nang sumali sa laban, ngunit pinigilan siya ni James ng napapanahon, na nagsasabing, "Hawakan mo ngayon, Cairo. Manatili ka sa akin." Ngayon, ang tanging Quasi-Bliss ranggo ay naipit ni Jurit. Ang natitirang pagkonsumo ng mga banal na ranggo ng Celestial Rango ay lahat ay nakikibahagi. Nag-aalala si James na maaaring magkaroon ng mga nakatagong mga powerhouse, kaya't pinanatili niya ang Cairo sa tabi niya upang harapin ang anumang hindi inaasahang mga sitwasyon. Si Lemuel, Yered, Talvolay, Seela, at ang 5 superpowerhouse ng Shadowverse lahat ay sumali sa labanan. Ang isang matinding labanan ay sumabog sa lugar, at ang malakas na shockwaves ng labanan ay dumaan, na nagiging sanhi ng patuloy na pagbagsak ng puwang. Ang rehiyon sa paligid ng Yeftero Race Spiritual Mountain ay nagsimulang bumagsak patungo sa labas ng mundo. Di nagtagal, ang malakas na shockwaves ng labanan ay lumusot sa buong mundo ng Yeftero.
Maraming mga nabubuhay na nilalang sa loob ng mundo ng Yeftero ang lumikas. Kung hindi man, ang mga oras na inilabas ng mga powerhouse na ito ay sapat na upang patayin ang mga ito ng maraming beses. Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na natipon sa madilim na espasyo sa labas ng universo, pinapanood ang labanan sa mundo sa unahan. Lahat sila ay nanginginig sa takot matapos maramdaman ang nakakatakot na labanan sa aura. Magbabago ang mundo. Panipi. Ang lahi ng Yeftero ay magdurusa ng mabibigat na pagkalugi kahit na manalo sila sa labanan na ito. Pagkatapos nito, marahil ay hindi na nila magagawang mangibabaw ang madilim na mundo. Oo, ang lahi ng Yeftero ay maaaring mawalan ng maraming mga powerhouse sa labanan na ito. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang natipon at nakipag-usap ng lihim. Natuwa silang masaksihan ang eksenang ito dahil ang lahi ng Yeftero ay namuno sa madilim na mundo ng napakatagal. Ang lahi ng Yeftero ay palaging nagdomineering, at magiging isang maligayang pagbabago kung ang isang puwersa ay maaaring ibagsak ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5546. Isang malakas na labanan ay sumabog sa espiritual na bundok ng Yeftero. Maraming mga alagad ng Yeftero ang nakatagpo ng isang mabagsik na pagkamatay sa kakilakilabot na mga shockwaves ng labanan mula sa pinakadulo simula ng laban. Ang ilan ay lumikas kahit na bago magsimula ang labanan. Gayunpaman, hindi nila makontak ang Hakathra, Naveen, at iba pang mga powerhouse na umalis dahil wala silang mga inskripsyon para sa komunikasyon. Ang mga nabubuhay na nilalang na umalis ay maaari lamang manood ng sabik habang ang malakas na shockwaves ng labanan ay sumire sa espiritual na bundok ng Yefteris. Hindi nag-abala si James sa mga mahina na Yefteris na ito. Ang kanyang zen ay lumusot sa kanila habang pinagmamasdan niya sila. Tuturuan niya si Cairo na malakas na alisin ang anumang mga nabubuhay na nilalang sa Martial Celestial Rango o mas mataas na nagtangkang umalis. Napansin niya ang buong larangan ng digmaan. Ang pinakamatinding labanan ay sa pagitan ng Corrado at Jurit. Si Corrado ay mabigat at nakakatakot, na pinagkadalubhasaan ng hindi bababa sa 5 uri ng mga primitive na inskripsyon at pinino ito hanggang sa sukdulan. Ginamit niya ang mga inskripsyon na ito upang magbago sa isang tibak na naglalaman ng mabigat na kapangyarihan. Maging si Jurit, na nagsagawa ng isang bakas ng kapangyarihan ng madilim na langit na landas, ay nahihirapang lumaban kay Corrado. Ang iba pang mga laban ay pantay na naitugma. Si Yerid at Talvolay lamang ang nang madali dahil pareho silang nasa ranggo ng Quasi-Bliss. Maaari ring masabing si Talvolay na malampasan ang ranggo na ito. Gayunpaman, ang kanilang mga kalaban ay hindi mahina. Nasa consummation sila ng banal na ranggo ng Celestial. Kahit na maaari nilang malampasan ang mga ito, imposibleng patayin sila sa isang maikling panahon. Marahil, pinipigilan ni Talvolay ang kanyang buong lakas. Si James Zin ay lumibot sa buong larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, si Quattro ay nakabasag mula sa kanyang kalaban at pumasok sa loob ng Yeftero Race Spiritual Mountain. Bagaman ang kanyang kalaban ay mabigat, wala siyang magagawa upang ihinto ang Quattro. Nakakakita ng pagtakas ni Quattro, sumali siya sa puwersa sa iba pang Yeftero Race Powerhouse upang harapin si Lemuel. Si Lemuel ay nasa gitnang yugto lamang ng banal na ranggo ng Celestial. Bagaman maaari siyang labanan laban sa isang pagkonsumo ng banal na ranggo ng Celestial Rango kasama ang kanyang maraming mga kasanayan sa martial arts, ang laban ay matigas para sa kanya. Ngayon, isa pang powerhouse ang sumalakay sa kanya, at agad siyang nasugatan. Ang pigi na ito, hindi maiwasang sampain si James, gamulo siya sa napakahalagang sandali. Tumingin si James kay Quattro at natagpuan na patungo siya sa herb ng Yeftero Race. Ang pigi na ito ay hindi maaasahan, si James ay nanonoya sa pagkabigo. Tumakbo si Quattro sa hardin ng halamang gamot sa kritikal na sandaling ito. Nakita niya na si Lemuel ay nasa kawalan na ngayon, nasugatan, at nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Inutusan niya si Cairo sa tabi niya, tulungan si Lemuel at alisin ang isang pagkonsumo ng banal na ranggo ng Celestial Rango ng Yeftero Race ng mabilis. Alam ni James na kung hindi sumali si Cairo sa labanan, matalo si Lemuel, at maaaring magkaroon pa ng posibilidad na bumagsak siya. Okay, tumango si Cairo at mabilis na sumali sa labanan. Ang presyon kay Lemuel ay agad na bumaba sa pagsali sa Cairo.
Sinuri ni James ang buong larangan ng digmaan at naobserbahan ang dinamika. Napansin ni Corrado na si James ay nagdidirekta sa pag-atake sa lahi ng Yeftero. Habang siya ay nakalock sa isang mabangis na labanan kasama si Jurit, ipinakita niya ang isang malakas na kasanayan sa martial art upang malakas na maitaboy si Jurit. Sa instant na iyon, lumitaw siya sa harap ni James. Ang kanyang kakaibang payback ay nadulas kay James sa sandaling siya ay nagpakita. Napilitang umatras si Jurit. Nang magreaksyon siya, lumitaw na si Corrado sa harap ni James. Gusto niyang iligtas siya, ngunit huli na. Go die, wretched brat. Si Corrado ay sinumpa ng mabangis. Ang sumpa ay sumigaw, at ang kanyang payback ay lumitaw na sa dibdib ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5547. Isang natitirang ilaw ay lumitaw sa harap ni James sa kritikal na sandaling ito. Isang tao sa isang puting balabal na ipinakita sa paglitaw ng ilaw. Malakas niyang hinarang ang mabigat na welga mula kay Corrado. Ang taong ito ay walang iba kundi ang isang quasi-bliss rango ng rango mula sa mundo ng bilangguan, at isang lahi ng tribunal na nabubuhay. Bumalik sa mundo ng bilangguan, nakipaglaban siya laban sa 5 pagkonsumo ng mga banal na powerhouse ng rango ng Celestial at tinalo sila. Hiningi siya ni James ng isang kayamanan bago umalis, at binigyan niya si James ng isang inskripsyon na maaaring tumawag sa kanyang clone pagkatapos gamitin ito. Ang clone ay may parehong kapangyarihan ng labanan bilang pangunahing sarili, ngunit ang inskripsyon ay isang beses na ginamit at may isang limitadong tagal. Mawawala ito sa sandaling ang oras ay tumaas. Ang brat na ito ay may isang trump card. Nang makita ang eksenang ito mula sa isang distansya, huminga si Jurit ng isang buntong hininga. Lumitaw si Gustav sa harap ni James, na hinaharangan ang nakamamatay na pag-atake mula kay Corrado. Sa sandaling ito, sinalakay ni Jurit si Corrado muli, at walang pagpipilian si Corrado kundi harapin ang pag-atake. Gayunpaman, hindi hinabol ni Gustav ngunit tumayo sa harap ni James, tiningnan siya, at tinanong, ano ang nangyayari? Hindi ba ako hiniling na lumabas ka para sa mga materyales? Paano ka nagtapos sa pakikipaglaban dito? Nasaan ito? Binigyan ni Gustav si James ng isang inskripsyon na kumilos bilang isang clone na konektado sa mga saloobin ng kanyang pangunahing sarili. Ngumiti si James at sumagot, ang mga materyales na kinakailangan para sa pagpino ng boundary breaker ron ay labis at masyadong mahirap. Wala akong pagpipilian kundi ang darating at agawin ang mga ito. Ito ang lahi ng Yeftero, ang pinuno ng kasalukuyang 4 na sinaunang karera. Plano kong paksain ang karera na ito at sakupin ang kanilang mga kayamanan. Nakikita ko, natanto ni Gustav at sinabi, ang aking clone ay hindi maaaring magtagal ng masyadong mahaba. Sabihin mo lang sa akin kung mayroong anumang kailangan mo sa akin. Itinaas ni James ang kanyang kamay ng bahagya at sinabing, kasalukuyan kaming nasa itaas na kamay. Hindi mo na kailangang kumilos ngayon. Manatili ka lang sa tabi ko upang maprotektahan ako. Nag-aalala ako na maaaring may mga nakatagong mga powerhouse sa loob ng lahi ng Yeftero. Panipi. Bagaman may iba pang paraan at card si James, hindi niya balak gamitin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Ang lakas ng karma na tinatakan sa loob ng kanyang katawan ay isang nakaligtas na panukala na nais niyang panatilihin ngayon. Hindi pa ito ang oras upang magamit ito. Sige, tumango si Gustav at tumayo sa tabi ni James, naskan ang buong larangan ng digmaan. Sumali si Cairo upang tulungan si Lemuel sa larangan ng digmaan. Mabilis nilang nasobrahan ang kanilang mga kalaban, at hindi balak ni Cairo na magtagal sa mga powerhouse ng Yeftero race. Sa halip, pinakawalan niya ang isang malakas na kasanayan sa martial art, ang elemental na sumpa. Ang Yeftero race powerhouse sa Consummation Holy Celestial Rango ay walang tugma sa mga elemental na sumpa. Naapektuhan ng kapangyarihan ng mga sumpa, ang kalahati ng kanyang katawan ay nawala, at ang kanyang kaluluwa ay hamina ng malaki. Sa sandaling ito, nadama niya ang banta ng kamatayan at walang balak na ipagpatuloy ang laban. Plano niyang makatakas. Nakakakita ng powerhouse na nagtatangkang tumakas, sumabog si Cairo sa likuran niya. Sa pamamagitan ng isang nakataas na kamay, ipinakita niya ang kapangyarihan ng mga elemental na sumpa sa kanyang palad. Ang kakilakilabot na puwersa na ipinanganak mula sa pagsasanib ng mga elemental na sumpa ay sumalakay sa likod ng powerhouse ng Yeftero race.
Ang powerhouse ay tumama, at ang kanyang likod ay nagsimulang gumuho. Boom! Kaagad pagkatapos, sumabog ang buong katawan niya. Sa puntong ito, ang isang powerhouse ng Yeftero sa Consummation Holy Celestial Rango ay nahulog, na minarkahan ang unang Yeftero powerhouse na sumuko sa labanan. Sa pagkamatay ng isang powerhouse, pinakawalan ni Lemuel ang isang buntong hininga. Nasugatan na siya sa puntong ito. Mabilis siyang umatras sa lugar kung nasaan si James. Sa sandaling lumitaw si Lemuel, hindi niya maiwasang masiraan ng loob. Brat mo, halos mapatay mo ako. Hindi ako sumali kung alam ko na ang lahat ng mga powerhouse ng Yeftero race ay nasa consummation na Holy Celestial rank. Ngumiti si James at sumagot, ang mga pagkakataong manalo sa labanan na ito ay mataas para sa amin. Pumunta pagalingin ang iyong sarili. Nagsimula na ang laban. Tiyak na may brutal na laban sa unahan. Inisip niya na mayroon pa ring mga tunay na powerhouse sa loob ng lahi ng Yeftero na hindi pa nagpahayag ng kanilang sarili. Ang mga powerhouse na ito ay maaaring hindi lumitaw para sa iba't ibang mga kadahilanan, ngunit hindi nila maiiwasang lumitaw habang tumaas ang labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5548. Ang pinakamatinding labanan sa labas ng espiritual na bundok ng Yefteres ay sa pagitan ng Corrado at Jurit. Naabot ni Corrado ang pagkumpleto ng banal na rango ng Celestial kahit na bago ang nakaraang kaguluhan ng madilim na mundo. Matapos ang lahi ng Yeftero ay namuno sa madilim na daigdig, inalis niya ang kanyang sarili upang maunawaan ang mga primitive na inskripsyon na naani sa mga laban. Sa ngayon, pinagkadalubhasaan niya ang iba't ibang mga primitive na inskripsyon. Ang kanyang lakas ay kakilakilabot. Si Jurit ay maaari lamang makipagtalo sa kanya, kahit na si Jurit ay gumamit ng isang bakas ng kapangyarihan ng madilim na langit na landas. Ang pagpatay sa kanya ay napatunayan na isang nakakatakot na gawain, at ang mga palatandaan ng pagkatalo ni Jurit ay naging maliwanag sa patuloy na labanan. Nakita ito ni James at agad na inutusan sina Cairo, Talvolay, at Yered, huwag na magpigil. Kasunod ng mga utos ni James, pinakawalan nila ang kanilang buong kapangyarihan, na ginagawang mahirap para sa kahit na ang pagkonsumo ng mga banal na powerhouse ng rango ng Celestial. Gayunpaman, ang pag-abot sa pagkumpleto ng mahusay na rango ng Celestial ay nakakatakot, at ang pagpatay sa isang tao sa rango na ito ay nagdudulot ng mga paghihirap. Inilipat ni James ang kanyang pansin sa iba pang mga lugar ng lahi ng Yeftero. Sa kabila ng karamihan sa mga rehiyon na nasira, ang ilan ay nanatiling buo. Ang mga lugar na ito ay naglalaman ng makapangyarihang mga form ng hadlang na lumalaban sa mapanirang kasunod ng mabangis na labanan dahil misteryoso sila. Sa hardin ng halamang gamot ng Yefteres, napansin ni James na nagnanakaw si Quattro ng maraming mga halamang Empyrean. Sa kasalukuyan, si Quattro ay patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang library ng Yeftero race. Pagdating sa silid-aklatan, nahaharap si Quattro ng isang malakas na porma sayon na walang magawa sa kanya. Pinilit na sumuko, pagkatapos ay sumugod siya patungo sa kaban ng Yeftero race ngunit hindi ito mabuksan. Sinumpa niya ang pagkabigo, bumabalik sa mga kayamanan na nakakalat sa mga bundok na espiritual. Dampigi, siya ay naghahanap ng mga kayamanan habang ang iba ay nasa gitna ng labanan, hindi makakatulong si James ngunit Sampain. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na ningning ang lumitaw sa isang malayong espiritual na bundok ng lahi ng Yeftero, na sinundan ng isang walang kapares na aura. Sino ang nang-ahas na maging matindi sa aking lahi? Isang tinig na puno ng kataas-taasang presyon ang sumigaw sa lugar. Ang tinig na ito ay nag-iwan ng maraming mga nakikipaglaban sa mga powerhouse na disorient, blanko ang kanilang isip, at ang kanilang mga espiritu ay nagkagulo. Ito ay medyo malakas. Si Gustav sa tabi ni James ay nakaramdam ng aura at pinukaw ang kanyang mga browser. Sinabi niya, ang gayong lakas ay bihirang nakikita, kahit nasa dating madilim na mundo. Ang tingin ni James ay naayos sa malayo at nagbulong siya, ang pinakamalakas na powerhouse ng lahi ng Yeftero sa wakas ay nagpakita. Nagtataka ako kung sino iyon. Maaari ba itong maging prinsipe ng Yefteres, Xavion Yeftero? Panipi. Patuloy na tumitingin si James sa malayo. Ang mga laban sa iba pang mga lugar ay tumigil, at maraming mga powerhouse ang naghiwalay. Ang Cairo, Yered, Talvolay, Seela, iba pang mga powerhouse ng Shadow Wars,
at Jurit ay lumitaw sa tabi ni James. Gayunpaman, bukod sa Cairo, Yared, Talvolay, at Jurit, ang iba pang mga powerhouse ay nasugatan. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ay mas malubhang nasugatan, kasama ang isa kahit na pinatay. Ngayon, lumitaw ang isa pang powerhouse mula sa karera. Pinalabas niya ang isang kakilakilabot na aura. Kahit na ang mga powerhouse tulad ng Yared, Yuvan, at Jurit ay nadama ang presyon. Naabot na ba niya ang ranggo ng Transcendental Bliss? Kinuha ni Cairo ang kanyang mga browser, ang kanyang ekspresyon na lumalagong solemna. Sinabi niya, ang aura ng Yeftero powerhouse na ito ay nakakatakot, kahit na lumampas sa minahan. Naranasan ko lamang ang gayong aura nang tumawid ako sa Transcendental Bliss ranggo na kapigatian, at sa oras na iyon ay mayroon akong isang kakilakilabot na aura. Panipi. Nang marinig ito, naging seryoso din ang ekspresyon ni James. Sa malayong distansya, hindi mabilang na ningning na natipon, na sinusundan ng isang figure na lumulubog sa kalangitan. Ang hindi pangkaraniwang figure ay unti-unting pinatibay sa isang binata na nakasuot ng isang puting balabal. Siya ay may isang gwapong mukha at isang aura na naiiba sa mga ordinaryong nabubuhay na nilalang. Nakatayo sa itaas ng napakaraming ningning, ang ningning sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumabo. Lumulutang sa walang bisa, tiningnan niya si James at ang iba pa mula sa isang mataas na punto ng vantage. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5549. Ito ang prinsipe. Ang prinsipe ay lumabas sa pag-iisa. Maraming mga powerhouse ng Yeftero ang nasa sabik. Bagaman ginugol nila ang karamihan sa kanilang oras sa pag-iisa, alam nila ang pagsilang ng mga powerhouse sa loob ng karera. Si Xavion Yeftero, ang prinsipe ni Yefteris at ang bunsong anak na lalaki ni Hakatra, ay nagtataglay ng isang bihirang konstitusyon na kilala bilang ang Obsidian na katawan. Tumayo siya sa walang bisa, pinalamutian ng mga mahiwagang inskripsyon na nagpapalipat-lipat sa kanyang katawan. Agad na naramdaman ni James ang maraming uri ng mga inskripsyon mula sa iba't ibang karera. Bagaman hindi niya nakita o pinag-aralan ang mga ito, naramdaman niya ang dami ng mga inskripsyon, na may bilang ng hindi bababa sa 20 primevals. Nakakatakot ito. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay. Ang iyong kataas-taasan. Lumitaw si Corrado bago ang Xavion. Siya ay disheveled at mabangis na hitsura. Sinabi niya, ang mga anomalya na ito ay sumalakay sa ating lahi at hinahangad ang ating pagkawasak. Ngayon, sumali tayo sa mga puwersa at alisin ang mga ito rito. Si Xavion ay nanatiling kalmado. Inalis niya ang kanyang tingin kay James at ang iba pa sa malayo, isang malabong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi habang sinabi niya, ang kamatayan ay masyadong maawin. Si Xavion ay tiwala sa kanyang mga kakayahan. Naramdaman niya ang lakas ni James at ang isa pa na may tingin lamang. Lahat kayo ay kakilakilabot. Tiningnan niya ang mga ito at nagpatuloy, maaari mong panasan ang anumang lahi sa madilim na mundo. Sa kasamaang palad, napili mo ang maling target. Hindi ka dapat gumalaw ng problema sa lahi ng Yeftero. Panipi. Sa panig ni James, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging libingan. Ang aura ni Xavion ay labis na labis hanggang sa durog nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Maaari ba siyang tunay na nasira at naabot ang ranggo ng Transcendental Bliss? Si Talvolay ay nakipag-usap ng Tame Time. Ang kanyang ranggo ay nasa itaas ng ranggo ng Quasi Bliss ngunit sa ilalim ng ranggo ng Transcendental Bliss. Gayunpaman, nadama niya na ang Xavion ay malakas at nalampasan ang kanyang aura. Ang tanging ranggo na maaaring lumampas sa kanya ay ang ranggo ng Transcendental Bliss. Sinulyapan ni James si Cairo at tinanong sa isang mababang tinig, ano ang iyong mga pagkakataon laban sa kanya? Kinuha ni Cairo ang kanyang kilay at sumagot, marahil mas mababa sa 30%. Naririnig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni James. Na-stress siya sa ngayon. Alam ni James ang lakas ni Cairo. Siya ay nasa ranggo ng Quasi Bliss, isang hakbang lamang ang layo mula sa ranggo ng Quasi Bliss. Mga sumpa sa Elemental. Kahit na sa lahat ng ito, ang kanyang mga logro laban kay Xavion ay 30% lamang. Ang paparating na labanan ay talagang nakakatakot. Bakit mo kami inaatake? Tanong ni Xavion habang tinitingnan niya si James at ang iba pa sa malayo. Sa sandaling ito,
Naramdaman niya ang mga kayamanan ng Quattro scavenging sa buong Yeftero Race Spiritual Mountains. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at iniwas niya ang kanyang kamay. Ang isang malakas na puwersa na materialized, nakakataas ng Quattro sa kalangitan at naghahatid ng isang tila casual na welga ng palma. Sa kabila ng casual na hitsura nito, ang palm harbored formidable power. Ang katawan ni Quattro ay agad na napinsala at nagdusa mula sa matinding pinsala. Ang isang illusory palm sigil na materialized bilang Xavion ay gumawa ng isang paglipat, malakas na paghila ng Quattro. Ang pag-aalsa ng napipintong banta ng kamatayan, hindi maiwasang sumigaw si Quattro, "I save mo ako, Emperor ng Dragon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5550. Quattro ay malakas na nakuha ni Xavion habang naghahanap ng mga kayamanan ng Yefteris. Sa kritikal na kondisyon at nasugatan, siya ay kinaladkad ni Xavion, hindi mapigilan kahit na ang kanyang lakas ay mabisang. Naramdaman ni Quattro ang banta ng kamatayan sa sandaling ito. Sa oras na ito, natatakot talaga siya. Ito ang unang pagkakataon na nadama niya ang takot mula nang maging primogenitor ng Avenue Swine. Si James lang ang makakapagligtas sa kanya. Ang illusory hand ni Xavion ay humawak sa Quattro, na tinitigan ng malamig kay James at ang iba pa sa malayo. Tinanong niya, "Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung sasagutin mo ng matapat ang aking katanungan, pagkatapos ay maiiwasan ko ang kanyang buhay pansamantala." Si Xavion ay lumabas sa pag-iisa, ngunit hindi siya masyadong malinaw sa nangyari at kung bakit ang mga powerhouse ay umaatake sa lahi ng Yeftero. "Sino ka, at bakit mo kami inaatake?" Ang boses niya ay sumigaw sa lugar na ito. Ang ekspresyon ni James ay naging solemn. Nakaramdam siya ng pakiramdam ng pagkadalyan na nakikita ang buhay ni Quattro na nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Si Quattro ay isang taong tinawag niya, at hindi niya siya papayag na mamatay dito. Sa instant na iyon, tinawag niya si Trevelyan na nasil. Kinukuha ang Trevelyan, tiningnan niya ang malayo sa Xavion at sinabi ng malamig, subukang ilagay ang isang daliri sa kanya. "Panipi. Sir Trevelyan. Ang ilang mga powerhouse ng Yeftero sa malayo ay nabalisa. Ang iyong kahalagahan, si Sir Trevelyan ay hindi dapat mamatay. Naabot niya ang ranggo ng Quasi-Bliss. Magkakaroon ito ng makabuluhang epekto sa ating lahi kung siya ay namatay," sabi ng isang nakatatanda. Ang mukha ni Xavion ay nagdilim. Dahil ang huling kaguluhan sa madilim na mundo, ang lahi ng Yeftero ay naging overlord ng madilim na mundo, at walang mga buhay na nilalang na ng ahas na bantayin sila. Ngayon, sila ay pinagbantaan at inatake. Kamatayan. Ang mga mata ni Xavion ay napuno ng isang tiyak na kabangisan. Sa kanyang mga mata, si James at ang iba pa ay patay na. Si James ay humawak kay Trevelyan. Kasabay nito, lihim siyang nakipag-usap kay Cairo at iba pa. "Cairo, Talvolay, Jurit, at Yered, may tiwala ka bang sumali sa mga puwersa upang harapin ang prinsipe ng Yefteris?" Ipinadala ni Cairo kay James, "Maaari nating subukan ito." Nagpadala rin ng mensahe si Talvolay, walang pagbabalik sa puntong ito. Dagdag pa ni Yered, "Pupunta kami upang makitungo sa prinsipe ng Yefteris." Kumusta naman ang iba pang Quasi-Bliss ranggo ng ranggo at ang pagkonsumo ng banal na mga powerhouse ng ranggo ng Celestial? Hindi mo magagawang pigilan kung salakayin ka nila. Panipi. Tiningnan ni Jurit si Sayla sa tabi niya at lihim na ipinadala, "Sumali kami sa mga puwersa upang harapin ang prinsipe ng Yefteris, at pinamunuan mo ang 5 mga powerhouse ng Shadowverse upang pigilan ang pagkonsumo ng banal na ranggo ng Celestial Ranggo." Panipi. Tinanong ni Sayla sa pamamagitan ng paghahatid, "Ano ang tungkol kay Corrado?" Siya rin ay isang Quasi-Bliss ranggo ng ranggo. Sino ang haharapin sa kanya? Si Jurit ay walang masyadong pag-aalala dahil si James ay may isa pang Quasi-Bliss ranggo ng powerhouse sa tabi niya. Tiningnan ni James si Gustav sa harap niya at lihim na ipinadala, "Gustav, maaari mo bang baguhin si Corrado sa gastos ng iyong buhay?" "Susubukan ko itong subukan. Kahit na hindi ko siya mababago, hindi ko na siya mapinsala at mapuko siya sa kanyang pagiging epektibo sa labanan." Pinlano ni James ang detalyadong mga plano sa labanan sa isang maikling panahon. Si Xavion ay gaganapin ang Quattro sa malayo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinakawalan niya ang Quattro.
Si Quattro ay lumitaw sa tabi ni James habang siya ay nagbagsak ng libre. Huminga siya ng malalim, hinugot ang isang nakapagpapagaling na elixir, at nilamon ito. Pagkatapos, malakas siyang nanunuya sa isang walang malasakit na paraan. Malamig na sinabi ni Xavion, "Brat, pinayagan ko na siya. Ngayon, ito na." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5551. Walang nangangailangan ng utos ni James, Cairo, Yared, Talvolay, at Jury teleport at muling lumitaw sa harap ng kanilang grupo. Ang apat sa kanila ay nakatayo sa tabi-tabi na may ilang distansya sa pagitan ng bawat isa, na nakaharap sa Yefteres. Ang mga mata ni Xavion ay sumabog sa nakamamatay na hangarin habang pinapanood niya ang apat na iyon. Mamatay. Sa sandaling sinabi niya iyon, sumugod si Xavion at sumailalim sa isa pang 3 clones ng kanyang sarili. Si Xavion at ang kanyang mga clones bawat isa ay nag-teleport patungo sa isa sa kanilang mga target at inutusan ang isang pag-atake sa kanila. Boom! Habang nag-clash ang magkabilang panig, ang puwersa na nabuo mula sa kanilang mga pag-atake ay lumikha ng maraming mga bitek sa kanilang nakapaligid na espasyo. Samantala, nawala ang mga clones, at lumitaw ang Xavion. Ang mga mata ni Xavion ay nakabulok sa pagkabigla habang siya ay natitised ng ilang mga hakbang pabalik. Hindi niya inaasahan na ma-overpowered ni Cairo at ang kanyang mga kasama ngayon. Patayin silang lahat. Galit na si Xavion ay galit na galit. Nang marinig ang kanyang utos, higit sa 10 pagkumpleto ng banal na mga magsasaka ng ranggo ng Celestial na nakatayo sa likuran ng Xavion na mabilis na lumipat sa direksyon ni James. Agad na pinangunahan ni Sayla ang 5 mga magsasaka mula sa Shadowverse upang pigilan ang mga kalalakihan na ito. Ang mga tao ay muling nakikipaglaban sa bawat isa sa lugar na iyon. Inayos ni Corrado si James na may malevolent na titig habang dahan-daang lumakad siya kay James. Naramdaman ni James ang nagbabantang aura na nagmula sa Corrado. Kumuha siya ng ilang mga hakbang pabalik sa likuran. Sa kanyang mga kamay sa kanyang likuran, lumipat si Gustav upang hadlangan ang landas ni Corrado. Nagdulot siya ng isang walang tigil na titig kay Corrado. "Kailangan mo muna akong maipasa kung nais mong patayin siya." Nawala. Itinaas ni Corrado ang kanyang kamay at pinagsama ang maraming mga inskripsyon mula sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon na nakalagay sa itaas ng bawat isa upang makabuo ng isang napakalaking bola ng enerhiya sa hangin. Pagkatapos, itinulak ni Corrado ang kanyang palad pasulong at itinuro ang bola ng enerhiya ng mabilis patungo sa Gustav. Maging si Jurit, ang dakilang commander ng Shadowverse na nakipaglaban kay Corrado kanina, ay hindi susubukan na direktang kumuha ng malakas na pag-atake ni Corrado. Gayunpaman, si Gustav ay tila ganap na madali habang nagbigay siya ng isang light wave ng kanyang kamay sa hangin. Ang isang malaking halaga ng enerhiya ay nabuo, at ito ay nag-deflect ng matagumpay na pag-atake ni Corrado. Samantala, ang mga bagay ay hindi maganda para kay Sayla at sa kanyang mga miyembro. Karamihan sa mga superior na magsasaka sa panig ni James ay nagtutulungan upang labanan ang prinsipe ng Yefteres. Bukod dito, sina Quattro at Lemuel ay parehong nasugatan. Gayunpaman, mayroon lamang 6 sa kanila sa pangkat ng Sayla, at kailangan nilang pigilan ang isang pangkat ng mga magsasaka na halos doble ang kanilang bilang. Unti-unting, si Sayla at ang kanyang mga kasama ay nakakakuha ng mais. Pagkatapos lamang, ang isa sa mga Yeftero cultivator ay nakita ang isang pagbubukas at teleport kay James. Ibinalik ni James si Trevolian sa kanyang kayamanan sa imbakan, at mabilis siyang lumipat pabalik. Sa sandaling iyon, si Quattro ay naging material sa harap ni James at pinigilan ang magsasaka na maabot si James. Tulad ng naisip ni James na mahuli niya ang kanyang hininga, isa pang Yeftero cultivator ang nakulong kay James upang bigyan siya ng nakamamatay na suntok. Nang sila ay ilang metro lamang ang layo, nag-teleport si Lemuel at muling nabuo sa pagitan ni James at ng cultivator na iyon. Inilabas niya ang kapangyarihan ng landas ng Genesis at hinarang ang pag-atake ng magsasaka. Si James ay nag-teleport sa isang lugar na malayo ang malayo upang obserbahan ang mga laban. Siya ang pinaka-nababahala tungkol sa labanan laban kay Xavion. Ang Yeftero Prince ang pinakamalakas sa kanyang mga tao. Maaari nilang wakasan ang Yefteres kung tinanggal nila siya sa oras na ito. Gayunpaman,
Kung nabigo silang gawin iyon, ang kanilang pagtatangka na ibagsak ang Yefteris ay maituturing na isang pagkabigo. Si James at ang kanyang mga kasama ay maaaring mapanganib na mawala ang kanilang buhay dito sa oras na ito. Pagkatapos, pinahihit ni James ang kanyang mga mata kina Gustav at Corrado. Pareho silang mga bihasang magsasaka na may pambihirang kapangyarihan at kakayahan. Bagaman ang dalawa sa kanila ay lumitaw ng pantay-pantay na naitugma, gayunpaman napansin ni James na si Gustav ay bahagyang labis na napalakas ni Corrado. Gayunpaman, hindi nagulat si James dahil ang Gustav na tinitingnan niya ay isang clone lamang ng tunay na Gustav. Samantala, si Xavion ay humahawak pa rin ng maayos kahit na kailangan niyang lumaban sa apat na kalaban. Tila si Cairo at ang iba ay hindi mapamamahalaan upang mapahamak siya sa kabila ng pagkakaroon ng outnumbered Xavion. Bukod dito, si Sayla at ang kanyang mga tauhan ay malinaw na maabot ang kanilang limitasyon. Sa paghuhusga sa mga hitsura ng mga bagay, ang sitwasyon ay tila hindi mapag-aalinlangan para sa panig ni James. Mawawala sila kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga ganitong kondisyon. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Panahon na para sa kanya na umakyat at iikot ang mga bagay para sa kanyang koponan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5552. James ay nagpasya na sumali sa mga laban. Dapat niyang mabilis na paksain ang isa sa mga Yeftero cultivator. Sa ganoong paraan, maaari silang magkaroon ng isang mas mahusay na pagkakataon sa paggamit ng kanilang plano upang pigilan ang mga Yefteres. In-scan ni James ang battlefield. Ang mga taong nagbabanta sa kanilang koponan ay malinaw na Xavion at Corrado. Ang Xavion, sa partikular, ay nagpapakita ng mga kamangha-manghang kasanayan at kapangyarihan. Nagawa niyang labanan ang apat na quasi-transcendental bliss rango ng sabay-sabay ng walang kahirapan. Bukod dito, ang kanyang mga kalaban ay hindi pangkaraniwang quasi-transcendental bliss rango. Nakamit ni Cairo ang rurok ng rango ng quasi-transcendental bliss, samantalang si Talvolay ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na lumampas sa kanyang kasalukuyang rango ng paglilinang. Napansin din ni James na ang Xavion ay pinagkadalubhasaan ang iba't ibang mga inskripsyon ng mga primevals. Ang Xavion ay maaaring makabuo at magpalabas ng mga inskripsyon sa kanilang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan. Ang kanyang apat na kalaban ay ibinibigay ang kanilang lahat habang sinubukan nilang talunin ang Xavion. Ginawa ni Cairo ang elemental na sumpa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga inskripsyon ng mga elemental na primevals. Gayunpaman, nagawa ni Xavion na ang pag-atake na iyon mula sa Cairo. Sinubukan ni James na lumapit sa pangkat ng 5. Sa sandaling siya ay lumapit sa malapit na saklaw, nadama ni James ang labis na aura na nabuo ng labanan sa pagitan ni Xavion at ng kanyang mga kalaban. Bagaman ang katawan ni James ay lubos na pinahusay, ang mga pinong bitik ay nagsimulang lumitaw sa lahat ng dako sa kanyang balat. Ang dugo ay umuusbong mula sa mga bitik na iyon at sinaktan ang kanyang damit na pula. Ito ay lumitaw kay James kung paano ang mga magsasaka ay nasa isang ganap na magkakaibang antas pagdating sa kapangyarihan at paglilinang. Tumigil si James na lumapit sa mga kalalakihan na iyon at nanatili sa paligid ng kanilang larangan ng digmaan. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang tinig kay Cairo at ang iba pa. Payagan ang Xavion isang pagbubukas upang maaari siyang lumapit sa akin. Hindi. Mabilis na sumagot si Talvolay, hindi ko alam kung anong mga kasanayan sa lagda ang pinaplano mong gamitin. Gayunpaman, ang mga kapangyarihan ng Xavion ay higit na mataas sa iyo. Ito ang magiging wakas para sa iyo kung siya ay nagkakaroon ng pagkakataon na salakayin ka. Gayunpaman, ito lamang ang aming pagpipilian ngayon. Si Talvolay at ang iba pa ay maikli ang ginulo habang nakipag-usap sila sa pamamagitan ng mga pagpapadala ng boses. Sa panahon ng isang labanan sa pagitan ng mga magsasaka ng kanilang kalibre, ang ilang segundo ng pagkagambala ay sapat na para sa kalaban na gumawa ng kanilang paglipat. Si Xavion ay nag-ayos muli ng kanyang mga clones at sumabog ang ilang mga pag-atake sa apat na kalalakihan na iyon. Si Cairo at ang iba pa ay pinilit sa isang sulok. Sa isang flash, nag-teleport si Xavion at muling napakita sa harap ni James. Nararamdaman ni James ang isang sobrang lakas na hugasan ng aura sa kanya sa susunod na instant. Napakalawak ng aura ng Xavion na ito ay gumawa ng mas maraming bitek sa katawan ni James na halos agad.
Pumunta sa impyerno, bastard. Inayos ni Xavion si James na may isang stony gaze. Itinaas niya ang kanyang braso at itinuro ang isang pag-atake patungo sa dibdib ni James. Ang enerhiya na nabuo niya sa gitna ng kanyang palad ay sapat na malakas upang magdulot ng pinsala sa isang quasi-transcendental bliss rango ng rango. Nakatitig si James sa mga mata ni Xavion. Kung paanong ang palad ni Xavion ay nakarating sa kanyang dibdib, pinakawalan ni James ang lakas ng karma na tinatakan niya sa loob ng kanyang katawan ng sabay-sabay. Ang lakas ng karma ay naglakbay mula sa palad ni Xavion sa kanyang buong katawan. Samantala, isang malaking crack ang nabuo sa dibdib ni James dahil sa lakas ng pag-atake ni Xavion. Bagaman ang katawan ni James ay ginawa mula sa iba't ibang mga espesyal at bihirang mga materyales, hindi ito sapat na malakas upang mapaglabanan ang welga ni Xavion. Si James ay nasa maraming sakit dahil ang puwersa ng pag-atake ni Xavion ay nakakaapekto sa kanyang buong katawan. Nagsisimula na siyang makaramdam ng lightheaded. Ang suntok ay halos nawalan ng kaluluwa ni James. Arg! Si Xavion ay nagpakawala ng isang hiyawan sa paghihirap. Mapatla ang mukha niya at ashen. Inilabas ni James ang lahat ng karma power na nakaimbak sa loob ng kanyang katawan ngayon lamang. Nagawa niya ang lahat ng karma na iyon habang sinusubukan na pagalingin ang Cairo dati. Bumalik noon, pagkatapos ng pagsipsip ng bahagi ng karma, tinatakan ni James ang natitirang kapangyarihan ng karma sa kanyang katawan. Kahit na ang Cairo, isang quasi-transcendental bliss rango ng rango, ay hindi mahawakan ang halagang iyon ng lakas ng karma. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5553. Cracks ay nagsimulang ipakita sa balat ng Xavion dahil sa napakalawak na lakas ng karma. Ikaw ay walang imek na bastard. Papatayin kita. Panipi. Ang mga mata ni Xavion ay sinunog ng galit. Ang mga ugat sa kanyang mga templo ay nakabulok habang si Xavion ay pumalakpak sa kanyang panga. Pagkatapos, pinagsama niya ang isang tibak at inikat ito sa direksyon ni James. Sa sandaling iyon, may lumitaw sa likuran ni James at hinawakan siya ng mga balikat. Pagkatapos, dinala ng lalaki si James at na-teleport ang layo. Kasabay nito, si Cairo at ang iba pa ay nakapaligid sa Xavion at nagsimulang salakayin siya muli. Samantala, nang hina si James sa sandaling siya ay nailigtas mula sa kanyang orihinal na lugar. Ang katawan ni James ay natakpan sa maraming bukas, madugong sugat matapos matanggap ang marahas na suntok mula sa Xavion. Ang kanyang kaluluwa ay sobrang tattered na tila maaaring mawala ito sa anumang sandali. Sa isang nasirang lugar sa loob ng teritoryo ng Yefteris, maraming mga magsasaka kasama si Jada ang naghihintay doon. Magmadali, tingnan mo siya. Dinala ng lalaki ang walang malay na si James sa kanyang likuran at naging materialized bago ang mga magsasaka na iyon. Habang ang kaluluwa ni James ay nasa bingit ng paghiwalayin, ang ulas na nakapaloob sa loob ng kanyang katawan ay naisaaktibo. Gumawa ito ng isang malaking halaga ng lakas ng buhay upang pagalingin ang mga pinsala sa katawan ni James. Nagmamadali si Jada sa panig ni James at sinuri ang kanyang katawan. Pagkatapos, mabilis niyang sinimulan ang paggamot kay James. Sa tabi nila, si Kiana ay may nag-aalala na hitsura sa kanyang mga mata habang kinuha niya ang estado ng dugo ni James. Tumalikod siya sa taong nagligtas kay James. Sir, baka hilingin ko ang iyong pangalan. Ang taong may suot na itim na balabal ay lumilitaw na nasa kanyang 30s. Siya ay may isang medyo average na hitsura. Gayunpaman, maaaring makita ni Kiana ang isang hindi kapani-pani walang makapangyarihang aura na nagmula sa lalaki. Dahil pinapanood ni Kiana ang mga laban mula sa mga gilid, alam niya ang mga kakayahan ni Xavion. Sa makatuwid, alam niya na ang tagapagligtas ni James ay hindi ordinaryong magsasaka. Gayunpaman, hindi sinagot ng lalaki ang kanyang katanungan. Nakatingin siya kina James at Jada na may malalim na nakasimangot sa kanyang noo. Sa isa sa kanyang mga kasanayan sa lagda, pinamamahalaang ni Jada na maiwasan ang maraming mga bitek na lumitaw sa katawan ni James. Pagkaraan ng kaunting oras, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Maswerte siya dahil mayroon siyang ulas sa kanyang katawan. Ang normal na magsasaka ay maiiwasan agad sa pagkuha ng hit na iyon. Kumusta na siya ngayon? Tanong ni Kiana. Sumagot si Jada, nasa matatag na siya ngayon. Marami akong nalalaman na malubhang pinsala sa kanyang katawan. Bukod dito,
Ang hit ni Xavion ay napinsala ng kanyang pundasyon ng paglilinang. Kailangan namin ng isang malaking halaga ng mga item at halamang gamot upang pagalingin ang lahat ng kanyang mga pinsala. Ipinagpatuloy niya, gayunpaman, marahil ay hindi na tayo mag-alala ng labis dahil may natatanging konstitusyon si James. Noon lang, dahan-daang nabawi ni James ang kamalayan. Habang binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita ni James ang isang kakaibang pamilyar na mukha. Nakita niya ang mukha na iyon mula sa isang rebulto ng maraming beses sa nakaraan. Gayunpaman, hindi niya minsan nakilala ang aktwal na tao hanggang sa puntong iyon. Ito ay, Zirae. Si James ay nagpupumilit na makarating sa kanyang mga paa. Gayunpaman, sa sandaling itinuwid niya ang kanyang sarili, hindi sinasadyang hinayla ni James ang maling kalamnan. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo at nahulog. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Kiana sa oras lamang. Si James ay gaanong kumalas sa kanyang kamay. Ayos lang. Maaari mo akong pakawalan ngayon. Nakarating siya sa isang nakaupo na posisyon at nabuo ang landas ng buhay upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Pagkatapos, itinuro ni James ang kanyang tingin sa lalaki sa harap niya. Tama ka. Ako si Zirae Fayed. Nagsimula ang lalaki. Sa wakas ay ipinakita mo ang iyong sarili, Zirae. Dapat ba kitang tawagan Theron o ang Pavilion Master ng langit na lihim na pavilion sa halip? Panipi. Umiling-iling si Zirae. Hindi yun mahalaga ngayon. Dapat kong sabihin na walang takot ka. Nauna ka at tinangka mong ibagsak ang mga Yefteres. Ngayon lang, kumuha ka ng direktang suntok mula sa kanilang nangungunang magsasaka. Panipi. Napangiti si James ng mahina habang sumulyap siya sa direksyon ng larangan ng digmaan. Nakita niya na nag-iwan siya ng mga sugat sa katawan ni Xavion sa pamamagitan ng pagpapakawala sa karma ng karma. Ang Xavion ay kailangang makabuo ng ilang mga kapangyarihan upang sugpuin ang mga epekto ng kapangyarihan ng karma habang nakikipaglaban sa apat na nangungunang mga magsasaka. Nagsisimula na siyang bumagal. Kinurot ni James ang kanyang mga labi nang makita iyon. Natuwa siya na kinuha niya ang peligro kanina. Ngayon, nagkaroon sila ng isang mas mahusay na pagkakataon sa pagtalo o pagpatay kay Xavion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5554. James ay nakita ang perpektong pagkakataon upang palayain ang kapangyarihan ng karma ng si Xavion ay nakulong sa kanya kanina. Ang karma power na tinatakan sa loob ng katawan ni James ay napakalakas na magdulot ito ng malaking pinsala sa quasi-transcendental bliss rango ng rango. Si Xavion ay malinaw na wala sa kanyang nangungunang anyo sa sandaling ito dahil sa mga after effect ng karma. Marami siyang nasugatan habang si Cairo at ang kanyang mga kasama ay patuloy na umaatake sa kanya. Nagbigay si James ng isang maliit na buntong hininga. Tumingin siya kay Zirae. Dapat mong ganap na maibalik ang iyong mga kapangyarihan upang makagawa ng isang comeback ngayon. Kailangan namin ang iyong tulong upang durugan at paksain ang mga Yefteres. Kung hindi man, maaari tayong magkaroon ng mas maraming casualty kung lalabanan natin ang labanan na ito sa ating sarili. Panipi. Ibinaling ni Zirae ang kanyang mga mata sa larangan ng digmaan. Mabilis niyang napansin na ang grupo ni Sayla ay na-cornered. MHM. Dahan-daang tumango si Zirae. Dahil narito na ako, dapat akong gumawa ng isang bagay upang makatulong. Siya ay nag-teleport at nag-recharge sa isang lugar malapit sa Sayla at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos, nakipaglaban si Zirae kasama ang tatlo sa mga Yeftero cultivator. Sa pagsali ni Zirae sa kanilang tagiliran, naramdaman ni Sayla at ng kanyang mga tauhan na tulad ng isang malaking pasanin ay sa wakas ay itinaas ang kanilang mga balikat. Sa kabilang banda, sina Gustav at Corrado ay nasa isang matinding labanan. Gayunpaman, nagawa ni Gustav ang ilan sa kanyang pansin upang suriin kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Kaya, nakita niya kung paano binigyan ni James ang prinsipe ng Yefteres ng isang kritikal na suntok. Tumayo si Gustav sa isang sulok gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Siya ay lumitaw na ganap na kalmado at nakolekta. Lahat ng isang biglaang, ang kanyang aura ay tumaas ng malaki. Ano? Naramdaman ni Corrado ang nagbabantang aura na nagliliyab mula sa Gustav. Gusto niyang mag-teleport palayo sa lugar na iyon ngunit napagtanto na huli na. Ang isang selyo ay inilagay sa lugar kung saan pareho silang nasa.
Kahit na pinagkadalubhasaan ni Corrado ang iba't ibang mga inskripsyon ng Primevals, hindi niya maisip kung paano ay ando ang selyo na tinatapik siya sa ngayon. Noon lang, ang katawan ni Gustav ay lumilitaw na mabagal ng magkahiwalay. Simula sa kanyang mga paa, ang katawan ni Gustav ay unti-unting nabago sa mga inskripsyon ng misteryoso. Ang mga inskripsyon na lumulutang sa hangin at nag-recombine upang makabuo ng isang malaking inskripsyon. Ang inskripsyon na iyon ay bumaril sa buong hangin at huminto sa itaas ng ulo ni Corrado. Isang napakalawak na enerhiya na pinindot sa Corrado sa susunod na instant. Ang mga mata ni Corrado ay nagulat sa pagkabigla. Sa loob ng ilang segundo, ang mga bitek ay lumitaw sa buong katawan niya. Nararamdaman pa ni Corrado ang kanyang kaluluwa na dahan-daang nadurudge ng enerhiya na iyon. Inscription ng Tribunal Race, Panipi. Kinilala ni Corrado ang inskripsyon na lumulutang sa itaas sa kanya ay ang pinakamataas na anyo ng inskripsyon na nagmula sa lahi ng Tribunal. Siya ay isang miyembro ng lahi ng Tribunal. Si Corrado ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Impossible. Ang mga nagtatanim ng lahi ng Tribunal ay nasil at nakakulong sa mundo ng bilangguan. Walang paraan. Panipi. Pagkatapos lamang, ang inskripsyon na ginawa ni Gustav ay sumabog na may napakalaking enerhiya. Ang lahat ng enerhiya na iyon ay nakadirekta sa Corrado. Nang matanggap ang hit, si Corrado ay nagtamo ng maraming malubhang pinsala. Sinakripisyo ni Gustav ang kanyang clone upang bigyan si Corrado ng isang kritikal na suntok at pinapahina siya. Si Zirius ay natalo lamang sa tatlong mga magsasaka ng Yeftero na may pagkonsumo ng banal na ranggo ng langit. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at muling lumitaw bago si Corrado. Si Corrado ay hindi pa nakakabawi mula sa huling hit na natanggap niya. Sa makatuwid, nabigo siyang lumayo nang sinaksak siya ni Zirius sa tiyan ng isang taybak. Ang isang mabisyo na enerhiya ng taybak ay sumabog sa Corrado at nawalan ng bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, nakipag-away si Corrado sa kabila ng maraming pinsala niya. Ang lahat ng mga pag-atake sa ngayon ay hindi sapat upang paksain ang isang quasi-transcendental bliss ranggo ng ranggo na tulad niya. Mapahamak ito. Nagalit si Corrado sa isang magaspang na tinig. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang maraming natatanging mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon na iyon ay nag-fuse at nabuo ng isang taybak na halos agad. Pinahigpit ni Corrado ang kanyang pagkakahawak sa hawakan ng taybak at nakulong kay Ziriah. Klang! Habang bumangga ang mga blades ng kanilang mga taybak, ang enerhiya ng taybak ni Corrado ay lumusot sa taybak ni Ziriah at sinira ang talam nito sa kalahati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5555. Ziriah ay naalis ng malakas na enerhiya ng taybak. Habang binawi niya ang kanyang paa sa malayo, niniting ni Ziriah ang kanyang mga browser. Hindi ko nasisiyahan na si Yeftero Elder. Ang aking mga kapangyarihan ay ganap na naibalik, subalit hindi ko pa rin siya mapapagpalakas. Marahil ay matalo ako kung hindi ito dahil sa kanyang mga pinsala. Si Ziriah ay nahuli ng bahagya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi subukan ang kanyang makakaya at hawakan si Corrado. Kung pinahihintulutan si Corrado na tulungan ang kanyang mga tao, ang plano ni James na paksain ang mga Yefteres ay mahuhulog. Itinoon ni Ziriah ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan at sumugod patungo kay Corrado kasama ang isa pang pag-atake muli. Samantala, ang pinakamatinding labanan ay nangyayari sa isa pang sulok ng larangan ng digmaan. Ang mga bingi na pagsabog ay maaaring marinig mula sa lugar na iyon habang ang mga kapangyarihan at pag-atake ng mga magsasaka ay nag-clash. Ang epekto na nabuo ng mga pag-aaway ay sinira ang nakapaligid na espasyo at lumikha ng maraming mga itim na butas sa lugar na iyon. Si Cairo at ang kanyang mga kasama ay nakapaligid sa nasugatan na Xavion. Patuloy silang umaatake sa Xavion sa bawat pagkakataon na mahahanap nila. Maramihang mga pagbawas at bruises ay makikita sa katawan ni Xavion. Bukod dito, ang kanyang lakas at kapangyarihan ay bumaba ng malaki mula nang natanggap niya ang pagdurog na iyon. Alam ni Xavion na oras na para makatakas siya. Kung iginiit niya na manatili at makipaglaban, malamang na mawawalan ng buhay doon si Xavion. Sa antas ng paglilinang at kapangyarihan ng Xavion, halos imposible para sa sino man na ihinto o pigilan siyang umalis. Ha ha ha! Ang buhok ni Xavion ay hindi nasaktan,
at ang kanyang mga damit ay labis na natatakpan ng dugo. Siya ay parang isang superior na sinaunang digmaan ng digmaan habang siya ay naglabas ng labis na aura. Habang ang kanyang apat na kalaban ay nagsasara sa kanya, pinakawalan ni Xavion ang isang mas malaking halaga ng aura at ipinadala ang mga nasa paligid niya na lumilipad palayo. Lahat kayo, naalala ko ang iyong mga mukha. Itinapon ni Xavion ang kanyang ulo at tumawa. Ang bawat tao'y maaaring madama ang anggulo sa kanyang tinig. Inisip ni Xavion na siya ay walang kapantay pagkatapos makamit ang kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, sa kasamaang palad ay nakatagpo siya ng apat na pambihirang mga magsasaka na pinagkadalubhasaan ang iba't ibang mga kasanayan sa lagda. Bukod dito, ang lakas ng karma ay lubos na nakakaapekto sa kanyang pagganap. Hindi matatalo ni Xavion ang apat na mga magsasaka sa kanyang kasalukuyang estado. Babayaran kita para sa ibang araw. Ang boses ni Xavion ay bumagsak sa espasyo. Hindi, sinusubukan niyang makatakas. Dapat nating pigilan siya. Si Jurit ang unang napansin ang pagtatangka ni Xavion na makatakas. Nilikha niya at pinakawalan ang kapangyarihan ng madilim na langit na landas. Sinubukan ni Juri na maglagay ng selyo sa Xavion upang pigilan siya na lumayo. Gayunpaman, nawala si Xavion bago pa man mapunta sa kanya ang selyo ni Jurit. Gagawin ko kayong lahat na magbabayad ng isang mabibigat na presyo para sa iyong nagawa sa aking mga tao ngayon. Ang boses ni Xavion ay sumigaw sa lugar na iyon bago ito namatay. Ang iba pang mga Yeftero cultivator ay nasaran ng loob sa sandaling nakita nila na umalis si Xavion sa lugar. Napabuntong hininga si Talvolay. Wala tayong magagawa tungkol sa kanya ngayon. Dapat nating ilipat at paksain muna ang iba pang mga kulturang Yeftero. Ang Talvolay, Cairo, Yered, at Jurit ay maaaring sa wakas ay maibalik ang kanilang pansin sa iba pang mga target na wala si Xavion. Ang apat sa kanila ay mabilis na nag-teleport kay Corrado. Si Corrado ay sumulong sa ranggo ng quasi-transcendental bliss at nagtataglay ng malawak na kaalaman sa mga inscription ng primevals. Gayunpaman, pinabagal niya ng malaki dahil sa maraming pinsala sa kanyang katawan. Sa limang mga magsasaka na sumunod sa kanya, parang malapit na itong harapin ni Corrado ang kanyang pagkatalo sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, si James at ang iba pa ay nanunood ng mga laban mula sa isang ligtas na distansya. Pinakawalan ni James ang isang malalim na buntong hininga. Ang Yeftero Prince ay masyadong malakas. Nag-set up ako ng isang bitag upang bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok, ngunit pinamamahalaang niyang mawala sa apat na bihasang mga magsasaka. Ito ay nangangahulugang problema para sa amin sa hinaharap. Panipi.